Si Akoto ay isang inabandu ng ulila na nag-enroll sa isang magic academy upang maging isang high priest. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang matuklasan niyang siya ang nakatakdang maging susunod na Demon King. Kaya ngayon, nag-aaway ang lahat ng mga babae para sa kanyang demonyong asset. Bago nangyari ang lahat ng iyon, ang batang si Akoto ay iniwan sa isang ampunan ng kanyang ina upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan, at ipinagdasal ng kanyang ina ang kanyang kaligtasan, na tinawag siyang kanilang anak ng pag-asa. Pagkalipas ng mga taon, si Akoto ay papunta na upang simulan ang kanyang buhay sa mahiwagang akademya nang huminto siya upang tulungan ang isang matandang babae sa kanyang mga bagahe. Gayunpaman, bigla siyang inatake ng isang bughaw na buhok na babae na inakusahan si Akoto ng pagnanakaw sa matandang lola, ngunit sinabi sa kanya ng lola na tinutulungan siya ni Akoto. Humingi ng tawad ang babae at nagpakilala bilang si Junko, isang estudyante sa Magic Academy. Pagkatapos ay magkasama silang tumungo sa akademya, at sa tren, sinabi sa kanya ni Akoto na gusto niyang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng pagiging high priest. Isiniwalat niya na siya ay nagmula sa isang pamilyang nagtataguyod ng matuwid na hustisya, at dahil alam niyang pareho sila ng mga mithiin, ipinakita niya sa kanya ang kanyang suporta. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang espada upang makagawa sila ng kasunduan sa kondisyon na kung alinman sa kanila ay magtataksil sa kanilang mithiin, dapat silang tapusin ng isa. Pagdating nila sa akademya, naghiwalay sila, at tumungo si Akoto sa infirmary kung saan niya nakilala si Mitsoko, ang kanyang homeroom teacher, na nagpaliwanag na ang bawat bagong estudyante ay kailangang harapin ang isang mahiwagang ibon na makakakita kung ano ang kanilang mga trabaho sa hinaharap. Nasa sabik si Akoto, alam niyang mayroon siyang mabuting puso at nais niyang maging isang high priest. Ngunit sa kanyang pagkagulat, sinabi ng ibon kay Akoto na siya ang magiging kontrabida na Demon King, na dating kilala bilang pinakamalaking banta sa sangkatauhan. Habang ang lahat ay natatarante dito, hindi makapaniwala si Akoto dahil kabaligtaran ito ng gusto niyang maging. Kaya upang pakalmeyan siya, isinama siya ni Mitsoko sa isang paglalakad, binabalaan siya na mula ngayon ay malamang na siya ay magiging target ng mga tao. Pagdating nila sa kanyang silid-aralan, ipinakilala ni Mitsoko si Akoto sa klase, ngunit nang makita niya kung gaano sila katakot, sinubukan ni Akoto na kumbansihin sila na hindi siya masama at nagbigay ng talumpati tungkol sa kung paano mali ang sistema sa pagtatangkang magdesisyon sa kanilang kapalaran. Ngunit mas natakot ang mga tao, sinasabing ang dating Demon King ay gumawa ng katulad na talumpati bago pa man siya magsimula ng digmaan. Bago pa niya mapatunayan ang kanyang kawalang kasalanan, inutusan siya ni Mitsoko na umupo at itinuro ang likuran ng klase. Pagkatapos ay sinimulan niya ang klase, at ang unang ginawa niya ay ang pumili ng kinatawan ng klase. Iminungkahi niya na si Junko ang maging kinatawan ng klase tulad ng dati, ngunit ang isa pang estudyante, si Hiroshi, ay nagmungkahi na piliin nila si Akoto bilang kinatawan ng klase. Nagulat ang lahat sa kanyang mungkahi, at mabilis na gustong umatras ni Akoto, sinasabing masaya siyang maging bahagi ng tungkulin sa paglilinis bilang isang serbisyo sa komunidad. Ngunit nang marinig iyon, muling nagpanik ang lahat. Ipinaliwanag ni Mitsoko na ang komite sa paglilinis ay isang grupo ng mga tao na naglilibot at sinisira ang anumang bagay upang protektahan ang mga sikreto ng paaralan. Dahil sa hindi alam ni Akoto, sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili, ngunit galit na tumayo si Junko, sinabing pinagtaksilan niya ang kanyang pangako at ang damdamin nito, at hinamon siya sa isang tunggalian. Nagkamali ang lahat ng pagkakaintindi, inakala nilang minsang nangako si Akoto na mamahalin siya, pinalakpak ang kanyang mga pisngi, at iniwan siyang tuyo. Nagalit siya nang marinig iyon, kaya inabutan niya siya ng isang kahoy na katana at naglunsad ng mapaminsalang mga pag-atake. Ngunit nagawa ni Akoto na iwasan ang mga ito at hinawakan siya mula sa likuran. Sinubukan niyang pakalmeyan ito at iginiit na wala siyang balak na saktan ito dahil gusto niya ito. Ngunit dahil dito, iniisip ng ibang mga estudyante na sila ay magkasintahan. Kaya nagalit si Junko at muling umatake. Nasalo ni Akoto ang kanyang katana, at sa sandaling iyon, nagising niya ang isang nakatagong kapangyarihan. At habang sinusubukan ni Mitsoko na lumikha ng isang panangga na may kalasag, pinasabog ng kapangyarihan ni Akoto ang buong silid-aralan, naiwan ang lahat na wasak at nawalan ng malay si Junko.
Kalaunan, sa dorm, ipinakilala ni Hiroshi ang kanyang sarili bilang pinakamalaking tagahanga ni Akoto, at inalok niya si Akoto na humingi ng kahit ano sa kanya, at tinanong siya ni Akoto kung paano siya makakarating sa dorm ng mga babae upang makahingi siya ng tawad kay Junko. Dinala siya ni Hiroshi sa likod ng dorm ng mga babae, at nang tanungin kung bakit, ipinaliwanag ni Hiroshi na kakalat ang mga chismis kung papasok ang Demon King sa dorm. Sa loob, inaalagaan ni Junko ang kanyang mga sugat, iniisip pa rin kung paano sinabi sa kanya ni Akuro na gusto niya ito, na nagpaparamdam sa kanya ng matinding kilig. Nang sandaling iyon, kumatok si Akoto sa bintana niya, at habang sinusubukan niyang humingi ng tawad, inakala ni Junko na isa itong pag-amin ng pag-ibig. Nakita sila ng ibang mga estudyante sa dorm, na ikinagulat ni Junko, at dahil sa kahihiyan, hinabol niya si Akoto gamit ang kanyang espada. Tumakbo si Akoto papunta sa kakahuyan kung saan niya nakilala ang isang weirdo na may pulang buhok, si Suga, na nagsimulang sumigaw tungkol sa pagiging prinsesa ni Akoto at napaprotektahan siya nito. Nang magpakita si Junko, pinrotektahan ni Suga si Akoto, at ayaw siyang iwan. Kumapit siya kay Akoto, at nang maglunsad si Junko ng isa pang pag-atake, sinubukan itong harangan ni Akoto ngunit muling nagising ang kanyang kapangyarihan, na pinasabog ang buong kakahuyan na parang isang bomba. Iniwan itong walang malay si Junko at biglang bumukas ang isang portal, at mula rito ay lumabas ang isang babae na nagsasabing isang tagamasid, na nagpakilala bilang Koroni. Pagkatapos ay naglabas siya ng baril na kayang magpagaling kay Junko mula sa kanyang mga sugat, at nang makita ito, napagtanto ni Akoto na isa siyang android. Nang magising si Junko, napagtanto niya ang kanyang kalagayan at tumakbo palayo. Ngunit nang subukang lapitan siya ni Akoto, pinigilan siya ni Koroni, sinabing kailangan niya itong tanungin tungkol sa nangyari. Dagdag pa niya na sa laki ng insidente, kailangan din niyang isama ang punong guro. Nang marinig iyon, natakot si Suga at biglang nawala, naiwan na lamang ang kanyang mga damit sa sahig. Ngunit nang hawakan ni Akoto ang kanyang mga tagapagtanggol ng plot, nagsimula siyang sumigaw at tumakbo palayo na natataranta. Kalaunan, dinala ni Koroni si Akoto upang harapin ang punong guro, at pagkatapos suriin ang kanyang emosyon, napagpasyahan ni Koroni na walang masamang intensyon si Akoto kay Junko. Gayunpaman, dahil hinuhulaan na siya ang susunod na Demon King, sinabi ng punong guro kay Akoto na palagi siyang oobserbahan ni Koroni mula ngayon upang mapigilan nila siyang maging Demon King at manakit ng ibang tao. Pagkatapos ng pulong, sinabi ni Mitsuko kay Akoto na ito ay isang paraan lamang para protektahan siya ng paaralan, dahil ang ibang mga estudyante ay maghahanap ng paraan upang wakasan siya dahil sa pagiging Demon King sa hinaharap. Pagkatapos ay tinanong siya nito tungkol sa kanyang mga kapangyarihan, at ipinaliwanag ni Akoto na hindi niya alam kung ano ang nangyari, tanging sinubukan lamang nitong harangan ang mga atake ni Junko. Napagpasyahan ni Mitsuko na ang kanyang nararanasan ay hindi niya makontrol ang kanyang sariling napakalakas na mana, na hindi na niya ikinagulat, dahil siya ang magiging Demon King. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang handbook ng estudyante, sinabing maaari siyang makipag-usap sa sinumang gumagamit nito, tulad ng paggamit ng telepathy, at napagtanto ni Akoto na ang bagay na ito ang dahilan kung bakit mas mabilis na kumakalat ang mga chismis tungkol sa kanya. Kalaunan, sa kanyang silid-tulugan, naroon din si Koroni at pinagmamasdan siya, at sinabi sa kanya ni Akoto na hindi siya mapakali sa kanyang presensya. Hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng utos, kaya sinabihan siya ni Akoto na matulog habang gagawin din niya ang pareho. Ngunit nang subukang humiga ni Akoto, nagpasya si Koroni na matulog sa tabi niya, at nahihirapan siyang matulog kasama niya sa kanyang estado. Tinutokso niya ito dahil gusto niyang paluan ang pisngi nito at maging alpha male siya, at nang tinanggihan niya ito, nagpasya ang babae na matulog sa mga drawer nito para hindi na siya maabala pa. Ngunit nang subukang matulog ng totoo ni Akoto, paulit-ulit siyang lumingon at nakita siyang tumitingin, at inamin naman ng babae na gusto niya itong kulitin, kaya nahihirapan siyang makatulog. Kinabukasan, tumungo si Akoto sa paaralan kasama sina Koroni at Hiroshi, at habang naglalakad sila, nakasalubong nila ang babae na may lilang buhok na si Fujiko, na nagpakilala bilang pinuno ng dorm ng mga babae. Gayunpaman, sa halip na turuan siya tungkol sa nangyari noong isang gabi,
isiniwalat niya na sinabi sa kanya ni Kuromi ang totoong nangyari, at nakiramay siya kay Akuto dahil sa pagiging Demon King sa hinaharap at inalok pa niya itong makipag-almusal sa kanya anumang oras, na lubos na nagpagising sa kanya, sa paniniwalang may nakaintindi na sa kanya. Kalaunan sa klase, inanunsyo na wala sina Junko at Suga, ngunit mas nakatutok ang mga estudyante sa katotohanan na nagawa ni Akuto na makuha ang isang maganda na android at kinaladkad siya, na ikinainggit nilang lahat. Pagkatapos ay nagtago si Akuto sa banyo para tawagan si Fujiko gamit ang kanyang student notebook, at sinagot ito ng babae habang nagpapalit ng damit. Una siyang pinasalamatan ni Akuto sa mga sinabi nito ng umagang iyon at pagkatapos ay hiniling sa kanya na tulungan siyang makipag-ayos kay Junko. Ipinaliwanag niya na hindi niya magagawa iyon sa publiko, dahil ayaw niyang lumikha ng eksena. Pumayag si Akuto na tulungan siya at iminungkahi na pumunta siya sa likod bundok habang nanananghalian, ngunit iminungkahi ng babae na huwag niyang isama si Kuromi at sinabi sa kanya na maaari niya itong i-deactivate sa pamamagitan ng paghila sa buntot nito. Samantala, sa labas ng kwadra, hinihintay ni Kuromi si Akuto, habang ang mga lalaki roon ay nalilito kung bakit siya nasa banyo ng mga lalaki at tumitingin sa kanilang mga asset. Pagkatapos, sa tulong ni Hiroshi, natuklasan ni Akuto kung saan matatagpuan ang likod bundok, at nang tanungin kung bakit niya gustong pumunta roon, nagsinungaling siya at gumawa ng dahilan, sinasabing kailangan niya ng sariwang hangin dahil sa atensyon sa paligid niya. Ipinahayag ni Kuromi na hindi siya pupunta roon ng mag-isa, kaya naglakad siya sa unahan niya, papasok sa likurang bundok, habang iniisip niya kung paano niya ito ma-deactivate. Sinubukan niyang tingnan kung saan matatagpuan ang buntot nito, ngunit habang pababa siya, lalo siyang nagmumukhang talunan. Bigla, tinamaan siya ng isang bagay na invincible, at nang lumingon si Kuromi, inakusahan siya nito na gusto niyang tingnang mabuti ang mga asset nito. Bigla, naramdaman ni Kuromi na may paparating na mana, isa na hindi pag-aari ng isang tao. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang demonyong aso, isa na binago ng pagsipsip ng mana. Sinubukan ni Kuromi na i-neutralize ito gamit ang kanyang baril, ngunit nang mabaigo siya, mabilis siyang iniligtas ni Akuto mula sa pag-atake. Pagkatapos ay tumalon si Akuto dito, habang hawak ang kanyang buhay, at gamit ang kanyang kakayahan, ginawa niyang maliit na tuta ang malaking aso. Tinanong niya kung ano ang ginawa nito dito, at ipinaliwanag ni Akuto na pagkatapos niyang sabihin sa kanya na sinisipsip nito ang mana, na-neutralize niya ito sa pamamagitan ng paglilinis ng mana. Sinabi sa kanya ni Kuromi na walang salamangkero ang nakagawa noon, kaya nagpasya siyang i-record ito at iulat ito mamaya. Bigla, may inatake ang aso, at narinig nila ang boses ni Suga na sumisigaw dahil sa takot sa aso. Nagpakita siya habang walang malay, at nang lapitan siya ni Akuto, sumigaw siya at bumalik sa pagiging invisible. Hindi makapaniwala ang dalawa nang malaman nilang maaari pala siyang maging invisible, at sinabi ni Kuromi na kahit hindi siya matunten ng android habang invisible siya, maaari nilang matunten ang amoy niya sa pamamagitan ng kanyang damit. Natagpuan niya ang bag ng damit ni Suga, ngunit habang nakayuko siya, sinamantala ni Akuto ang pagkakataong hilahin ang kanyang buntot, na tuluyang nag-deactivate sa kanya. Bigla, sumulpat si Fujiko mula sa kung saan at sinabi sa kanya na hindi siya dapat mag-alala, dahil walang maaalala ang mga android pagkatapos silang ma-deactivate, at kailangan lang niyang hilahin muli ang kanyang buntot para magising siya. Pagkatapos ay ikinwento niya ang tungkol sa mga isyu niya kay Junko at nangako na sasabihin kay Junko na gusto niya itong makatagpo, alam niyang hindi maghay-hinala si Junko kung galing ito kay Fujiko. Nagpasalamat siya sa tulong nito, at binanggit ni Fujiko na gusto ni Akuto na sumali sa komite ng paglilinis. Kinumpirma niya na totoo ito, kaya inalok siya ni Fujiko na sumali sa komite ng disiplina, at mabilis na tinanggap ni Akuto, dahil gusto niyang tumulong sa paaralan. Pagkatapos ay inabutan siya ni Fujiko ng bawal na gamot, sinabing ang mga ito ay mahiwagang gamot kasama ng isang baril na may kakayahang magpaputok ng gamot. Sinabi niya na ang gamot ay may kakayahang magpaunawa sa mga tao sa nararamdaman ng isa't isa, iminungkahi na paputukan niya ito kay Junko, at nang mag-atubili si Akuto, sinabihan siya ni Fujiko na dapat niya itong gamitin bilang backup plan, na sinang-ayunan naman niya. Pagkatapos ay iniwan siya ni Fujiko na may pagkamangha, sa wakas ay nakilala niya ang isang taong napakabait tulad ni Fujiko. Pagkatapos, ginaisin ni Akuto si Kuromi,
at dahil wala siyang maalala, inakusahan niya itong muli ng pagnanais na magkaroon ng tingin sa kanyang asset. Pagkatapos ay sinuri nila ang backpack ni Suga, at biglang may lumulutang na hairpin na dumaan. Nakilala ni Akoto ang hairpin at hindi makapaniwala nang malaman na ang babaeng ibinigay niya ito noon ay si Suga pala. Hinabol ng aso, tumalon si Suga kay Akoto na walang suot kundi mga plot armor, at mabilis na tinawag siya ni Kuroni na isang kawawang nilalang at dapat siyang iulat. Nagmakaawa si Akoto kay Suga na gumawa ng isang bagay, at pumayag siyang gawin ito hanggat pinakikinggan ni Akoto ang kanyang kahilingan. Pumayag si Akoto, at mabilis na sinabi ni Suga kay Kuroni na siya ang sumugod sa kanya, na nagpalaya kay Akoto mula sa mga akusasyon. Ngunit habang nagdiriwang si Akoto, iniharap ni Suga ang kanyang kahilingan, hiniling kay Akoto na maging kaibigan niya. Samantala, nagpapagaling pa rin si Junko mula sa kanyang mga pinsala nang tawagan siya ni Fujiko. Sinabi niya kay Junko na gusto siyang makatagpo ni Akoto, ngunit sa halip na sabihin ang totoo, sinabi niya na pinagbantaan siya ni Akoto na lalamunan niya ang kanyang plot armor, ngunit hindi niya tinanong si Junko. Nang marinig iyon, mabilis na kumilos si Junko at sinabing tatapusin niya ang trabaho, na nag-iwan kay Fujiko na masaya. Pagkatapos ay pumasok si Fujiko sa kanyang lihim na lungga, at tinanong siya ng kanyang nakatatandang kapatid, na isang nagsasalitang ulo, kung ano ang ginagawa niya ngayon. At sinabi sa kanya ni Fujiko na plano niyang gawing alipin ang Demon King. Sa loob ng maraming taon, si Fujiko ay palaging may brother complex, at mahal na mahal siya ng kanyang kapatid. Ngunit nang masawi ang kanyang kapatid, sinabi sa kanya ng kanyang ina na pinahiya ng kanyang kapatid ang kanilang pamilya at si Fujiko na ang magmamana ng pangalan ng pamilya. Sa kasalukuyan, sinubukan ng kapatid na pag-alitan si Fujiko dahil sa pagiging isang masamang babae, ngunit wala siyang pakialam at iginiit na ang kapangyarihang hawak ni Akoto ay mapapasa kanya, at kokontrolin niya ito na parang isang mabuting aso. Samantala, naliligo si Akoto kasama si Hiroshi, at pinag-uusapan nila si Junko. Isiniwalat ni Hiroshi na si Junko ang pinuno ng paaralan, at itinalaga siya sa posisyong iyon dahil sa kanyang hustisya, dahil alam niyang may mga estudyanteng nagsasagawa ng black magic sa paaralan, kaya kinailangan nila si Junko para matunten sila. Nang matapos maligo si Akoto, nakasalubong niya si Kuroni sa labas, na nagtataka kung bakit nahuhumaling ang mga lalaki sa laki ng kanilang mga asset. Hiniling niya na makita ang malaki nitong plot armor, ngunit tumanggi si Akoto at isinara ang pinto para sa kanya. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Akoto ng tawag mula kay Fujiko, na nagsabing nagtakda siya ng isang pagpupulong sa pagitan niya at ni Junko sa isang silong, na sinang-ayunan ni Akoto na daluhan. Ngunit kinabukasan, nakipagkita siya sa konseho ng mga estudyante upang makasali siya sa komite ng disiplina. Kinutya nila siya dahil sumali lamang siya upang manipulahin niya ang sistema bilang Demon King, ngunit nang subukang tiyakin niya sa kanila na wala siyang masamang intensyon, pinili nilang magtiwala sa kanya at makita ang kanyang mga resulta. Kalaunan, sa silid ng dorm, inihahanda ni Akoto ang kanyang medicine gun para sa kanyang pagpupulong kay Junko, ngunit alam niyang kailangan muna niyang gumawa ng isang bagay tungkol kay Kuroni. Naupo siya at dahan-daang sinubukang ailapit ang kanyang kamay sa buntot nito, ngunit bago pa niya ito mahayla, sumulpot si Suga sa bintana, na ikinagulat niya. Pumasok siya sa loob, kumain ng ilang rice crackers, at sinabing bilang kaibigan niya, gusto niyang bisitahin siya ng mas madalas. Binigyan niya ito ng rice crackers, sinabing mahilig siya sa kanin kaya nagdadala siya ng mga rice crackers, kaya gusto niya itong bigyan ng isa para makabalik ito at makakain ng kanin kasama niya bilang isang kaibigan. Pagkatapos ng ilang oras na pag-uusap kasama nila, sinabi ni Akoto kay Suga na kailangan niyang mag-aral, at napagtanto niya na nakakaistorbo siya, kaya lumabas siya ng kwarto, iniwan siyang may rice crackers. Pagkatapos ay nagbiro si Kuroni tungkol sa gusto niyang hawakan ang kanyang mga asset, at tinanggap niya ang alok nito, ngunit sa sandaling iyon, hinawakan niya ang buntot nito at hinayla ito, na deactivate siya para makausap niya si Junko. Pagkatapos ay tumungo siya sa isang tagpuan sa kabundukan kung saan matatagpuan ang isang pasilidad. Sa loob, inaasahan niyang makikita si Junko doon, ngunit sa halip ay sinaktan siya mula sa likuran. Bigla, mas maraming masasamang tao ang sumulpat, handang pahirapan siya ng husto. Ngunit nang may sumubok na hawakan siya, nakuryente siya,
at bumangon si Akoto na parang nabubuhay mula sa mga sawi, casual na nagpapasalamat sa kanila sa pagtulong sa kanya na mas maunawaan ang kanyang mga kapangyarihan. Hindi nila pinansin ang makajos na aura at muling umatake, ngunit sinimulang baliin ni Akoto ang kanilang mga binti sa pamamagitan ng pagmamanipula sa nakapalibot na mana. Ngunit pagkatapos ay kinaladkad ng mga talunan si Hiroshi, na kanilang pinahirapan hanggang sa maputol at nabihag. Ngunit sa halip na sumuko, lalong lumakas ang loob ni Akoto, inihagis ang iba gamit ang kanyang mga kakayahan bago itali ang boss. Biglang dumating si Junko, at mula sa pagkakita sa mga katawan sa sahig, inakusahan niya si Akoto ng pagbabalak na mangibabaw sa buong paaralan bilang bahagi ng kanyang malaking plano para sa pananakop sa mundo. Sinubukan ni Akoto na ipaliwanag ang nangyari, ngunit tumanggi siyang pakinggan siya. Dahil sa desperasyon, inabot niya ang medicine gun upang wakasan ang kaguluhan at magustuhan siya, ngunit natigilan siya nang makita niyang wala ang mga gamot sa baril. Agad na nagpaputok si Junko ng smoke bomb at tumakas, nangakong titipunin ang lahat ng sumasalungat sa kanya at harapin siya ng harapan. Samantala, pinanood ni Fujiko ang magulong eksena gamit ang kanyang bowl-ang kristal, gulat na hindi ito nasunod sa kanyang plano. Tinanong ng kanyang walang katawang kapatid kung anong uri ng gamot ang ibinigay niya sa kanya, at sinabi niya na ito ay isa na magpapahulog sa mga tao sa kanya at manganggako ng kanilang katapatan na parang isang alipin. Ngunit matapos makita ang kanyang kalupitan at pagkalalaki, hindi mapigilan ni Fujiko ang paglalaro ng kanyang inihaw na asset, palihim na gustong dalhin siya sa bayan upang salakayin ang bayan. Pagkatapos ay dinala ni Akoto si Hiroshi sa kanyang silid at ipinaliwanag ang lahat kay Kuroni, na pinagalitan siya sa kanyang ginawa at sinabihan siyang kailangan niyang panagutan. Samantala, si Junko ay nasa kanyang silid at naghahanda para sa nalalapit na laban-laban kay Akoto. Ngunit sa kaibuturan, nakakaramdam siya ng kirot at matagal na damdamin para sa kanya, na pilit niyang nilalabanan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, naroon si Shuga na nakikinig. Kinabukasan, naglabas si Junko ng isang broadcast na tinatawag ang lahat ng mga napupuot kay Akoto na sumama sa kanya sa isang huling showdown upang wakasan ang kanyang pagsikat bilang Demon King, na sinasabing pinayagan sila ng paaralan na gawin ang lahat upang maalis si Akoto sa loob ng isang oras. Sa loob ng ilang minuto, ang buong paaralan ay naging bukas na digmaan kung saan halos lahat ng estudyante ay humahabol sa kanya. Sinubukan ni Akoto na tumakas ngunit na-corner siya, at lumapit si Junko, nakabunot ang espada, handang tapusin siya habang itinaas niya ang kanyang espada upang hiwain ang ulo nito. Biglang sumugod si Shuga na inulit ang sinusubukang sabihin sa kanya ni Akoto at prangkang sinabi na kailangan lang tanggapin ni Junko ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Nang marinig iyon, nakaramdam ng pagtataksil ang mga estudyante dahil nasangkot sila sa tila isang labanan sa pagitan ng dalawang magkasintahan at agad na tumalikod sa kanya. Dahil sa kawalan ng ibang pagpipilian, naghanda si Junko upang ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad at naghanda na lumaban sa kanyang panig. Ngunit bago pa man makagalaw ang alinman, pinaputok ni Kuroni ang kanyang bazooka at nagpakawala ng ulan ng kanin sa buong campus. Laking gulat ng lahat, agad na binago ng kanin ang lahat na parang katatapos lang nila ng sesyon sa isang party at nagsasaya. Kalaunan sa silid ni Akoto, sinuri ni Kuroni ang kanin upang matukoy kung ano ang sanhi ng biglaang pagbabago. At casual na ipinaliwanag ni Shuga na ninakaw niya ang mga espesyal na tableta mula sa baril ni Akoto upang pagsamahin ang mga ito sa kanin, alam na nakakapagpasando ang mga tao. Ngunit pagkatapos suriin ni Kuroni, natuklasan niya na ang mga gamot ay talagang ginagawang masoner ang alipin ang sinumang uminom nito sa loob ng maikling panahon at napagtanto ngayon ni Akoto na si Fujiko ay may pinaplano. Samantala, dahil sa gamot, lahat ng mga babaeng apektado ng gamot ay nagkukumpulan kay Fujiko sa kanyang silid, na siyang dahilan kung bakit siya patuloy na napapasigaw hanggang umaga. Kinabukasan, pinanood ni Fujiko si Akoto mula sa malayo habang nakikipag-usap ito kay Hiroshi, tahimik na nangangakong papatawag ito para sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Samantala, natigilan si Akoto na wala na naman si Shuga. At nang tanungin niya si Hiroshi, ipinaliwanag niya na ito ay dahil hindi nito magamit ng maayos ang mahika at tanging kung paano lumipad lang talaga ang alam. Nang marinig iyon, napagtanto ni Akoto na maliban sa kanya, walang nakakaalam na maaari siyang maging invisible.
Pagkalipas ng ilang minuto, nagpares-pares ang lahat para magsanay ng mana manipulation gamit ang mga orb, at nilapitan ni Junko si Akoto at sinabing itinalaga siya ng guro bilang partner niya. Instinktibo niyang hinawakan ang kamay nito para pasalamatan sa pagpili sa kanya, ngunit mabilis niya itong binawi nang may mga nagchichismis na siya ang baby mama nito. Nagsimula ang pagsasanay sa paghagis ng mga estudyante ng mga bola ng mana pabalik-balik. Ipinaliwanag ni Junko na ang pagsasanay ay para matutunan niya kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan, kaya iniabot niya sa kanya ang orb at hiniling na ihagis ito pabalik ng dahan-dahan para hindi niya ito masaktan. Nangako si Akoto na dahan-dahanin ito, ngunit sa sandaling ihagis niya pabalik ang bola, sumabog ang buong field. Ginagawa si Junko ng walang malay at nagbigay ng deja vu mula sa kanilang unang pagsabog. Kalaunan, nakahanap siya ng mauupuan, tinanggap na isa siyang sakuna sa paglalakad na walang pag-asa na ma-master ang kanyang mga kapangyarihan. Sumugod si Mitsoko at sinabing nahimatay lang si Junko dahil sa pagkabigla at hindi nasaktan. Ngunit iminungkahi ni Mitsoko na subukan niya ang mental strength chamber para mabigyan ang kanyang isip ng sapat na tibay upang mahawakan ang kanyang mga kakayahan. Agad siyang binalaan ni Hiroshi na walang sino man ang nakaligtas sa loob ng 12 oras nang hindi nasasawi, ngunit pinatahimik siya ni Mitsoko upang tanggapin ito ni Akoto. Kalaunan, bumalik si Akoto sa kanyang silid upang mag-impake, at habang ginagawa niya ito, inanunsyo ni Kuromi na sasama siya upang patuloy na obserbahan siya. Samantala, sa silid ni Fujiko, mayroon siyang nakakasawi na seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Tinanong siya ng kanyang kapatid kung ano ang nangyari at ipinaliwanag niya na si Akoto ay makukulong sa chamber sa loob ng 12 oras, at iniisip niya kung paano gagamitin ang pagkakataon upang makuha ang gusto niya mula sa kanya, na gagawin siyang kanyang tapat na tuta. Tinawag siyang masama muli ng kanyang kapatid, ngunit dahil sa galit, sinabihan niya itong tumahimik. Naalala niya kung paano ipinaliwanag ng kanilang ina kung paano siya nasawi ilang taon na ang nakalilipas, na sinasabing may natuklasan siyang kakaiba sa isang investigasyon at nasawi bago niya ito naiulat. Nang gumamit ang gobyerno ng necromancy upang tanungin siya, wala siyang maalala, kaya napagpasyahan nilang tinakat niya ang kanyang sarili hanggang sa masawi na parang duwag, na nagdudulot ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Sa gabi, dumating si Akoto sa chamber at nagpaalam kay Kuromi bago pumasok ng mag-isa. Ngunit nang makapasok na siya, napagtanto niya na sa likuran niya ay palihim na pumasok si Kuromi at ngayon ay natigil sa susunod na 12 oras kasama niya. Pagkatapos ay lumapit siya at idiniin ang kanyang mga plot armor sa braso niya, iginiit na bahagi ito ng pagsasanay sa pag-iisip, kahit sinusubukan niyang lumikha ng kaunting espasyo para huminga. Habang pinapagalitan siya ni Akoto dahil sa palihim na pagpasok, nakakita siya ng isang lumulutang na pakete at kinuha ito, dahilan para maglabas ito ng masasayang ingay. Iniharap ni Suga ang sarili mula sa kanyang pagiging di nakikita, at ipinaliwanag niya na gusto lang niyang sumama sa kanya at magdala ng merienda sa isang rice cracker, ngunit sumara ang pinto bago pa siya makaalis. Sa sandaling iyon, nagpakita si Fujiko sa labas na may dalang espesyal na bala na may hallucination magic, at plano niyang paputukan ito kay Akoto para basagin ang isip nito gamit ang walang tigil na mga ilusyon hanggang sa maging sapat na ang kanyang pagiging malambot para sa kanyang mga alindog. Sa loob, sumandal si Akoto para mag-relax, ngunit gumuho ang pader, na nagpapakita ng isang lumang mapa na may markang mga coordinate para sa 3 mahiwagang susi. Natuwa si Suga, sa pag-aakalang haantong ito sa kayamanan, ngunit hindi niya ito masyadong pinag-isipan at lumayo upang simulan ang pagmumuni-muni. Bigla, nagsimulang mag-ayos si Suga, sinasabing umabot na sa limitasyon ang kanyang pantog, at malapit na siyang magwiwi. Inalok ni Akoto sa kanya ang kanyang waterproof bag para mag-CR, na dinala niya para sa mga emergency, ngunit tumanggi siya, ayaw niyang gawin ang kanyang negosyo sa harap ni Akoto. Casual na iminungkahi ni Kuromi na magwiwi si Suga sa kanyang bibig dahil maaari niya itong gawing internal energy, at tinitigan siya ni Akoto at Suga na parang baliw na baliw. Lalong naging desperado si Suga at kinatok ang pinto, nagmamakaawa na palabasin siya para mabuksan niya ang kanyang sprinkler. Sa labas, narinig ni Fujiko ang ingay at inakala na nabaliw na si Akoto sa loob. Nakita niya ito bilang isang magandang pagkakataon para maging tagapagligtas siya, kaya binuksan niya ang pinto, inaasahan na magkakaroon siya ng sesyon sa kanya, ngunit sa halip,
biglang lumabas si Soga at natambush siya habang tumatakbo palayo para alisin ang laman ng kanyang katawan. Hindi sinasadyang nahulog ni Suga ang mapa ng kayamanan, at nang makita ito ni Fujiko at ang laman nito, dinala niya ito at umalis. Pagbalik niya sa kanyang silid, tinanong niya ang kanyang kapatid kung ano ang ibig sabihin ng mga coordinate, dahil napagtanto niya na nakasulat ito sa sulat kamay ng kanyang kapatid, ngunit wala siyang maalala sa nagsasalitang ulo, na lalong nagpagulo sa kanya dahil ang isang undead na tulad niya ay pisikal na hindi kayang magsinungaling. Kinabukasan, habang nababagabag pa rin siya sa misteryo, isang kakaibang babae ang lumapit sa kanya at sinabing nakikiramay siya kay Fujiko dahil nabigo siyang gawing allipiers niya ang Demon King. Natigilan si Fujiko, nagtatanong kung sino ang babaeng ito, at casual na sinabi ng babae na may pahintulot siyang pumunta sa campus at naglakad palayo. Biglang may ingay na umalangaw sa malapit. Tumakbo si Fujiko papunta rito ngunit nakita niya ang treasure map na kinuha niya na nakadisplay sa isang malaking screen ng paaralan. Dahil sa pagkaalarma, nagmadali siyang bumalik sa kanyang silid at nalaman na wala na ang orihinal na mapa. Galit na galit, inakala niyang ninakaw ito ni Akuto. Samantala, natuklasan ni Akuto at Kurooni ang mga kopya ng mapa na nakadikit sa mga dingding ng paaralan, agad na inakala na si Fujiko ang salarin. Pagkatapos, hinarap ni Fujiko si Akuto, inakusahan siya ng pagkalat ng mapa upang manipulahin ang mga estudyante ng may kasakiman, ngunit itinuro ni Kurooni sa likuran niya, na nagpapakita ng tunay na salarin, na si Suga pala, na masayang nagdidikit ng mga kopya ng mapa kahit saan. Nang tanungin ni Fujiko kung ano sa palagay niya ang ginagawa niya, sumagot si Suga na binibigyan lang niya ang mga estudyante ng impormasyong kailangan nila para simulan ang pangangaso ng kayamanan. Pagkatapos, nakipagkita si Akuto kay Reri, ang presidente ng konseho ng estudyante, na ipinaliwanag na lumala ang sitwasyon dahil may ilang estudyante na pumunta na sa lokasyon at bumalik na may mga sugat. Sinabihan siya ni Reri na magbigay ng anunsyo sa buong paaralan bilang kinatawan ng komite sa disiplina, na nagbabala sa mga estudyante na huwag maghanap ng kayamanan. Sa panahon ng pagtitipon, sinubukan ni Akuto na sabihin sa mga estudyante na itigil ang pangangaso ng kayamanan dahil sa kung gaano ito kadelikado, ngunit agad nila siyang inakusahan ng pag-oorganisa ng buong plano bilang isa pang hakbang sa kanyang umano'y pagsakop sa mundo bilang Demon King. Nagsimulang maghiyawan at magbato ng mga bagay ang mga tao sa kanya, ngunit bigla na lang, ang mandirigmang may berdeng buhok mula sa harap ay sumugod kay Akuto, sinakal siya sa leeg gamit ang plot armor. Ipinahayag niya na si Akuto lamang ang dapat maghanap ng kayamanan upang linisin ang kanyang pangalan, at sumang-ayon ang karamihan sa kanyang mga kahilingan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, tinanggap ni Akuto at tinanong kung sino siya. Sinabi niya sa kanya na ang pangalan niya ay Eiko, at nagtataka si Fujiko kung saan nagmula ang babae na ito. Muling nakatagpo ni Akuto si Reri upang pag-usapan ang kanyang sitwasyon, at sinabi niya sa kanya na ang kailangan lang niyang gawin ay imbestigahan ang lugar at bumalik, na nagpaisip kay Akuto na may itinatago siya. Bago niya simulan ang paglalakbay, sinalubong siya ni Fujiko at inabot sa kanya ang mahiwagang baril upang tulungan siya, na tinanggap naman niya. Sinamahan siya ni Hiroshi at Kurooni sa kanyang paglalakbay, ngunit biglang sumulpat si Eiko upang kumapit sa kanya, na ayaw maiwan. Kaya, lahat sila ay tumungo sa kung saan sila dinadala ng mapa, at nang makarating sila doon, tiningnan ni Kurooni ang mapa at binasa ang isang pangalan, Yamato Kairo, na isang taong hindi nila kilala at ngayon ay pinag-iisipan nila. Pagpasok nila sa silid, natagpuan nila ang mga puntod ng mga nasawi na mandirigma mula sa huling malaking digmaan, at sinabihan ni Akuto ang lahat na hanapin ang kakaibang pangalan na makikita sa mapa. Pagkatapos ay nakakita si Kurooni ng ilang gamit ng bala at nagkomento na may nangyaring labanan dito, at sumagot si Akuto na kung sino man ang gumawa nito ay walang respeto sa mga sawi. Kakaiba para kay Eiko ang marinig ang matuwid na pananalitang ito mula sa isang umano'y Demon King, ngunit mariing inulit ni Akuto na siya nga at hindi niya planong maging ganito. Narinig ito, tinawag siya ni Eiko na nakakabagot, ngunit bigla, inilabas ni Akuto ang kanyang mahiwagang baril at itinutok ito sa kanya. Lumabas na nasa likuran niya ang isang halimaw, at hinarap nila ito. Samantala, palihim na pumasok si Junko sa kwarto ni Eiko upang harapin siya, ngunit natagpuan lamang niya si Suga na natutulog doon. Habang wala si Akuto,
gin-icing niya si Suga at tinanong kung saan ito nagpunta. Tamad na isiniwalat ni Suga na umalis siya kasama si Koroni at isang babae na nagngangalang Eiko. Nang marinig ang pangalang Eiko, agad na tumakbo si Junko upang hanapin siya, napagtanto na sila ay nasa problema. Pagbalik sa mga chamber ruins, sinubukan ni Eiko na putulin ang mga buhawi ngunit tinaboy siya na parang isang kaawa-awang babae. Nang makita ang talunang ekspresyon ni Eiko, naging seryoso si Akoto, kinarga ang magic gun gamit ang kanyang mana bago nagpaputok ng isang putok na tuluyang sum-ira sa halimaw ng buhawi. Agad na nakabawi si Eiko at muling tumalon sa kanya upang magdiwang, ngunit habang sinusubukang tanggalin ang matamis na pisngi ni Akoto sa kanyang leeg, natamba si Akoto at nakita ang lapida na kanilang hinahanap. Sa loob ng libingan, nakakita siya ng isang laruan na naglalaman ng isang mensahe ng boses na tumutukoy sa isang bagay na tinatawag na Chamber of Nights. Habang sinusubukan nilang ID code ito, nakilala ito ni Fujiko, na palihim na nagmamasid sa lahat gamit ang isang nakatagong kamera, ang laruan. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid na dati niyang ginagamit ang laruan upang kausapin siya habang may mga misyon, ngunit wala pa rin siyang maalala na nangyari sa kanya noong gabing iyon. Nagsimulang umiyak si Fujiko, ngunit naputol ang kanyang pagsasalita nang bumaba si Suga mula sa itaas na nakabitin ang lahat at kinumbinsi siyang habulin si Akoto at ang iba pa, sinasabing sa ganitong paraan ay malalaman nila ang higit patungkol sa kanyang kapatid. Kasabay nito, patuloy na tumakbo si Junko patungo sa mga guho upang iligtas si Akoto mula sa mga pakana ni Eiko. Alam niyang masamang balita ito, ngunit bigla siyang nahulog sa isang higanteng sinkhole. Bumalik kasama si Akoto at ang iba pa, natagpuan nila ang silid ng mga kabalyero at maingat na pumasok. Bigla, natarante si Hiroshi, sinasabing nakita niya ang isa sa mga higanteng kabalyero na gumalaw. Sinabihan siya ni Akoto na tumigil sa pagiging madrama, ngunit sa sandaling lumingon siya, umatake ang kabalyero. Sinubukan ni Hiroshi na tumulong, ngunit nasipa siya sa kanyang sarili. Kaya't nag-lock-in si Akoto, nasalo ang palakol ng kabalyero, at ginamit ito pabalik dito, na napilitan itong umatras. Pagkatapos ay pinagalitan niya si Hiroshi sa pagtatangkang gumanap na bayani, ngunit sinabi ni Hiroshi kay Akoto na hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng maging isang mahinang talunan na tulad niya, lalo na sa kapangyarihan ng Demon King na taglay niya. Nang marinig iyon, humingi ng tawad si Akoto sa hindi pag-unawa sa kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay naghanap sila ng mas malalim sa loob hanggang sa makahanap si Akoto ng isang tabletang bato, na nagmumungkahi na mayroong isang nakatagong anyong tubig sa mga guho. Pagkatapos ay inalok ni Koroni na subaybayan ito gamit ang kanyang mga espesyal na sipit. Sinundan siya sa kakahuyan, ikinwento ni Hiroshi ang mga chismis na narinig niya tungkol sa mga lihim na mainit na bukal, at totoo nga, narating nila ang isang butas kung saan naghihintay ang mga mainit na bukal. Itinuro ni Hiroshi na may mas maraming tubig sa likod ng pader, kaya agad na nag-alis ng suot si Akoto at sumisid upang galugarin. Nakita ni Eiko ang kanyang pagkakataon para sa ilang oras na mag-isa, sumiksik sa likuran niya, at idinikit sa kanyang katawan habang idinidiin ang kanyang mga aset sa kanyang likod. Sa sandaling iyon, si Junko, na gumapang palabas ng hukay, ay nagsasaya sa kabilang panig ng bukal, ngunit narinig niya ang dalawa na nag-uusap. Kinompronta ni Akoto si Eiko dahil sa hindi pagsasabi ng totoo, at sinabi ni Eiko kay Akoto na ang pamana ng Demon King ang tunay na kayamanan at iminungkahi na kunin niya ito para sa kanyang sarili. Bago pa makareact si Akoto, umakyat si Junko sa isang bangin at bumaba upang atakihin siya, para lamang mapagtanto na siya talaga iyon at sumisid sa ilalim ng tubig upang itago ang kanyang kuweba ng pulot. Isiniwalat ni Junko na si Eiko ay isang ahente ng imperyo na nagtatrabaho para sa gobyerno, at nang mabunyag ang kanyang lihim, inatake siya ni Eiko. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita ni Akoto ang isang dambana sa gitna ng bukal, ngunit sa ibabaw nito ay isang lobo na nag-aabang at sumusunod sa kanila. Sumugod ang lobo sa kanila, ngunit tumalon si Akoto, iniligtas si Junko, at pinaalis ang halimaw. Sumugod itong muli, ngunit nang kagatin nito ang braso ni Akoto, bumagsak ito at nakatulog. Nainis si Eiko na pinrotektahan niya si Junko, inihagis sa kanya ang isang susi na natagpuan niya malapit sa mga bukal, at mabilis na umalis. Dumating sina Fujiko at Suga, at inamin ni Fujiko na siya ang nagpatulog sa halimaw.
Nang tanungin ni Junko si Fujiko kung bakit siya nandito, tinanong ni Fujiko kung ano ang kanilang natagpuan. Ipinakita nila sa kanya ang manika, ang screen, at ang susi. Nakilala niya ang dalawang bagay, at nang pihitin niya ang susi para tingnan ito, bumukas ang isang teleportation portal. Nahulog siya, at sinundan siya ng lahat. Sa kabilang panig, naharap sila sa isang higanteng kastilyo, ngunit nagpakita si Rary kasama ang mga miyembro ng konseho ng mga estudyante at binati sila sa pagpasa sa pagsusulit, na sinasabing ang pangangaso ng kayamanan ay isang bagay na nilikha nila. Inalok pa ni Rary na ikis si Akoto bilang gantimpala, ngunit hindi naniwala si Junko sa kanilang sinasabi at humingi ng paliwanag. Biglang tumakbo si Fujiko patungo sa higanteng gusali sa harap nila, na ikinabahala ni Rary. Sinubukan siyang habulin ni Akoto, ngunit hinaranggan siya ni Rary, nagbabala na mapanganib ito. Inihayag niya na nasa dating base sila ng Demon King, at hindi ito maaaring mahawakan ni Akoto. Lumapit si Fujiko sa base, ipinasok ang susi, iniskan ang kanyang kamay, at inactivate ang selyo gamit ang manika, at tinawag ang isang dragon. Tinanong nito si Fujiko kung karapat-dapat ba siyang kontrolin siya at pinagbantaan siyang sasaktan hanggang masawi kung hindi. Sinubukan ni Akoto na tulungan siya, ngunit pinigilan siya ni Rary, sinasabing hindi malalaman ng dragon na siya ang Demon King. Pagkatapos, biglang nakita ni Fujiko ang mga alaala ng kanyang kapatid kung paano siya minanipula ng isang misteryosong may buhok na blonde para burahin ang kanyang mga alaala at pagkatapos ay sinakal siya. Nang makita ito, napaiyak si Fujiko, napagtanto na ang kanyang kapatid ay hindi kailanman naging duwag. Sawa na si Akoto at nagpa siya na ililigtas pa rin niya ito. Hindi hinayaan ni Rary na mangyari iyon, kaya't sinugod niya ito, na nagpadugo sa kanya. Tumalon si Junko para tulungan siya, at nagbabala si Rary na kung tinutulungan niya ito, tinutulungan niya ang Demon King. Nangako si Junko na kung sakaling maging Demon King si Akoto, siya mismo ang tatapos sa kanya. Ngunit tumayo si Akoto at sinabing ayaw niyang maging Demon King, kundi para lamang iligtas si Fujiko. Pinilit niyang makalusot, naabutan ang dragon, at iniligtas si Fujiko. Humingi ang dragon ng tunggalian sa kanya upang patunayan ang kanyang halaga, at tinanggap ito ni Akoto. Pinanood ng lahat habang pinabagsak ni Akoto ang dragon na ito at matagumpay siyang natamba. Dahil humanga kay Akoto, ipinakilala ng dragon ang kanyang sarili bilang Petirhasen at ipinahayag na si Akoto ang kanyang bagong master. Sinubukan ni Akoto na tumanggi, ngunit ipinaliwanag ng dragon na ngayong gising na siya, kailangan niya ang mga kamag-anak ng demonyo bilang kanyang master. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpa siya si Akoto na gampanan ang papel na iyon at tawaging Demon King para lamang sa dragon. Niyakap siya ni Fujiko dahil sa pagliligtas sa kanya, at binigyan siya ni Rary ng isang maliit na kiss para sa kanyang ginawa. Sa huli, nagpa siya si Akoto na tumira doon matapos itong hilingin ni Petirhasen. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon ng lihim na tawag sa telepono si Kurooni sa mga tao mula sa gobyerno tungkol sa kanyang misyon, at napagpasyahan nila na ang pinakamahusay na paraan upang harapin si Akoto ay ang pagsamantalahan ang kanyang pagmamahal sa mga pisngi, cake, at kababaihan. Binigyan nila siya ng misyon na hikayatin siyang mahulog ang loob niya sa kanya, ngunit binalaan siya na kung mabaigo siya, matatanggal siya sa trabaho. Sa paaralan, may nakaplanong beach trip para sa paaralan sa tabing dagat, ngunit ipinaalam ni Mitsoko kay Akoto na pinagbawalan siyang sumali. Ginugol niya ang gabi sa pagtatampo sa kama hanggang sa biglang umakyat si Kurooni at inalok na makasesyon siya. Bago pa siya makapag-react, dumiretso ang kamay ng babae sa kanyang joystick, at kinailangang mabilis na umatras si Akoto. Pagkatapos ay nagpa siyang payagan siyang sumali sa paaralan sa tabing dagat, at nang tanungin kung bakit, ipinaliwanag niya na gusto niyang masiyahan siya sa kanyang kabataan at matuto kung paano buksan ang sprinkler ng isang babae. Inalok niya siyang tulungan siyang matulog, sinasabing maaari pa nilang sirain ang kama. Ngunit nang tanggihan siya ni Akoto at ang kanyang paglapit, bumalik si Kurooni sa kanyang aparador at natulog. Kinabukasan, ginaising siya nito sa pamamagitan ng pag-elbow drop at paggawa pa ng kanyang plot armor na giniling na karne ng baka, na halos itinulak siya nito para mapasigaw. Matapos kumalma, tinanong niya ito kung bakit siya umaarte na parang isang weirdong babae, ngunit sa halip na sumagot, gusto nitong subukan ang iba't ibang costume para makita ang reaksyon nito at kung alin ang magpapasaya sa kanya.
Tinanggihan niya ang bawat pagtatangka nito at ipinaliwanag na ang mahalaga lang sa kanya ay ang makabuluhang relasyon sa mga babaeng tunay niyang gusto, at ipinaalala sa kanya na kailangan nilang pumunta sa klase dahil magsisimula na ang unang aralin. Sa sumunod na linggo or higit pa, ginawa niya ang lahat para mapalawak nito ang kanyang sakop, ngunit nabigla si Akoto at tumakbo papunta sa lugar ni Peterhasen. Sa halip, natagpuan niya si Suga na casual na natutulog sa kanya, at maging si Peterhasen ay nagsabing nagulat siya nang makita ang isang taong komportable malapit sa kanya. Nang sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang plano na makatakas kay Kuroni, kumbinyente itong nagpakita at tinanong kung mas gusto niya ang isang babaeng katulad ni Suga. Naguguluhan, kinwestiyon niya kung may pakialam ba ito sa nararamdaman niya, at ipinaliwanag ni Kuroni na gusto lang niya ang mga kagustuhan nito para mas mapasaya niya ito. Pagkalipas ng ilang araw, sa dalampasigan para sa seaside trip ng paaralan, natagpuan ni Akoto ang sarili na nasisiyahan sa paglalakbay sa paaralan sa tabing dagat kasama ang lahat. Habang naglalaro ang mga estudyante sa buhangin, casual na tinanong ni Suga kung gusto niyang paglaruan ang mga plot armor nito. Nang sabihin niya sa kanya na masyadong maliit ang mga ito para sa kanyang asset, mas lalo siyang natuwa dahil mas marami siyang lugar para lumaki. Nang sandaling iyon, idiniin ni Kuroni ang kanyang mga plot armor sa kanyang likuran at humingi ng tulong sa paglalagay ng sunscreen, ngunit agad itong lumayo at sinabing imposible dahil nakasuot ito ng makapal na swimsuit. Para malutas ang problema, sinimulan niya itong alisin, napilitan siyang ibato sa kanya ang tuwalya. Habang iniisip ang kanyang mga kalokohan, biglang napagtanto ni Akoto na hawak niya ang plot armor ni Kuroni sa buong oras na ito. Nakita siya ni Junko at sinubukang atakihin, kaya pinilit siya ni Kuroni na hawakan ang pepperoni ni Junko para sa iba't ibang sensasyon, na muntik nang ipadala siya sa Shadow Realm. Matapos kumalma, hiniling niya kay Kuroni na humingi ng tawad kay Junko si Kuroni, ngunit nagalit pa rin si Junko dahil nakuha pa ni Kuroni ang ganoong bagay mula sa kanyang reaksyon. Napagpasyahan ni Kuroni na wala pa siyang karanasan at nag-alok na tulungan si Junko na mahanap ang daan palabas gamit ang malagkit na plot armor ni Akoto. Habang sinisigawan siya ni Junko, napagtanto ni Akoto na iniisip ngayon ng bawat estudyante na nasakop na niya ang mga kuweba ng dalawang babaeng ito. At nang sinubukan niyang magpaliwanag para iligtas ang karangalan ni Junko, lahat ay nagsimulang mag-isip na normal lang ito para sa kanila. Ilang sandali pa, natagpuan ni Akoto si Junko na nagtatago at humingi ng tawad sa pagsira muli sa reputasyon nito. Tinanong niya kung gusto nitong lumangoy kasama niya, at kahit gusto niyang magalit sa kahilingan nito, inamin niyang hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makipag-date ng normal sa kahit sino, na siyang nagpalambot sa kanya. Pinasali ni Junko si Suga, ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, nilaro ni Suga ang isang sea cucumber at sinimulang hawakan ito, dahilan para maglabas ito ng puting likido at tumalsik lahat kay Junko. Humawak siya kay Akoto, at habang tinutulungan siyang linisin ang kanyang mata, ipinahayag niya kung gaano siya kasaya na makasama si Junko na kilala niya bago pa man siya tinawag na Demon King. Bigla, inalis ni Kuroni ang kanyang swimsuit at agad na tumakas si Junko nang may kahihiyan habang sinigawan ni Akoto si Kuroni dahil sa paglampas at nakalimutang dapat ay pinagmamasdan siya nito, hindi iniistorbo ang lahat ng nasa paligid niya. Matapos humingi ng tawad, inamin ni Kuroni na ayaw lang niyang makalimutan niya na tunay niya itong gusto at lumayo, na ikinalito niya at ni Junko. Kalaunan, biglang huminto si Akoto at sinabing may nagmamasid sa kanya. Nakita ni Suga si Hiroshi, at nagmadali si Akoto para tanungin kung saan siya pupunta. Isiniwalat ni Hiroshi na ang isla ang kanyang bayan, ngunit ang kanyang malungkot na ekspresyon ay nag-alala kay Akoto. Ipinaliwanag ni Hiroshi na ang isang lokal na alamat tungkol sa Demon King ang dahilan kung bakit ayaw nilang pumunta si Akoto. Ayon sa alamat, isang halimaw ang magpapakita kapag nagpakita ang Demon King, at isang bayani ang nakatakdang talunin silang dalawa. Ngunit dahil walang nangyaring katulad nito sa dating Demon King, sinabihan ni Akoto si Hiroshi na kalimutan na ang kalokohan. Tumanggi si Hiroshi, sinabing ang lakas ni Akoto ay dahilan para hindi niya maintindihan ang mga kinatatakutan ng mga normal na tao tulad ni Hiroshi. Tumakbo siya palayo, ngunit bago niya ito habulin, narinig ni Akoto ang boses ng kanyang stalker, kaya nagpasya siyang harapin ito. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas si Akoto sa grupo para subaybayan ang especially iya.
Sinalubong siya ni Kurooni at sinabing nararamdaman din niya ang parehong bagay. Sinabi ni Akoto na hahabulin niya ang especially iya, at agad na inilabas ni Kurooni ang isang mana detection device para tulungan siya. Samantala, nakikipagkita si Fujiko kay Petirhasen at ipinaliwanag ang plano nitong sakupin ang mundo gamit si Akoto. Tuwang-tuwa si Petirhasen dahil sawa na siyang magkaroon ng isang hindi ambisyosong master, ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Reri at sinabi kay Fujiko na si Kurooni ay inutusan ng gobyerno na akitin si Akoto, na ikinagulat niya. Ipinahayag ni Reri na kokontrahin na niya ngayon ang sistema at tatalunan ang Ministry of Magical Intelligence at nagbabala na ito ang magiging kaaway niya, ngunit sinabi ni Reri na ibabagsak niya ang sinumang sumusubok na gamitin si Akoto bilang kasangkapan. Pagkaalis ni Reri, sinubukan ni Fujiko na kontaken si Akoto, ngunit hindi niya magawa, kaya ipinadala niya si Suga. Sinabi ni Suga kay Akoto na isang makapangyarihang grupo na bihasa sa pagpuksa ng mga salamangkero ang gustong ipadala siya sa kanyang kasawian, ngunit hindi sineryoso ni Akoto ang kanyang mga salita. Sa pag-aakalang nagloloko si Suga, nagsimula siyang uminom ng alak at sumubsob sa kanyang mga bisig. Nang mapansin niya ang hairpin nito, tinanong ni Akoto kung matagal na ba silang nagkita. Hindi niya maintindihan at sinabi na lang niya na nakatadhana silang magkita. Nakatulog siya sa ibabaw nito, na nag-iwan sa kanya na nagtataka kung bakit siya nagpaparamdam sa kanya ng sobrang kalmado. Bigla siyang nagising at sinubukang ikis ito, ngunit sinipa siya ni Kurooni, na sumire sa sandali. Bigla, isang putok ng baril ang pumutok, at nang lumingon sila, natamaan si Kurooni. Ilang buwan na ang nakalilipas, sa pagsisimula ng taon ng pasukan, nalaman ni Hiroshi mula sa magiging ibong mambabasa na isa pala itong bayani. Labis siyang nagulat sa resulta kaya't napagkasunduan nila ni Mitsuko na ilihim ito, dahil wala namang maniniwala rito. Sa kasalukuyan, bumagsak si Kurooni sa lupa, at habang sinusubukan ni Akoto na tulungan siya, sinabihan niya itong huwag mag-alala at bumangon na parang hindi lang siya tinamaan ng bala. Pagkatapos ay bigla niyang tinanong kung may nararamdaman ba siya para kay Suga, at nagtataka siya kung bakit iniisip nito ang buhay pag-ibig nito sa ganitong pagkakataon. Dahil dito, nagtanong si Akoto kung galit ba siya sa ginawa nito kanina, at sinabi niyang hindi naman, ngunit inamin niyang hindi ito pabor sa kanya. Pagkatapos ay bumulong si Kurooni tungkol sa pagkabigo sa kanyang misyon at tahimik na sinabing maaaring ito na ang huling pagkakataon na magkikita sila. Pagkatapos ay nagbukas siya ng isang portal, nagpasalamat sa kanya sa lahat ng oras na magkasama sila, at nawala. Ilang minuto pagkatapos niyang umalis, sa wakas ay naalala ni Suga ang ikalawang bahagi ng mensaheng sinabi ni Fujiko kay Kurooni na ihatid, at iyon ay ang pagpapalam ni Fujiko kay Suga na inutusan si Kurooni na akitin si Akoto, at base sa kung paano kasama ni Akoto si Kurooni, nagduda si Fujiko na magtatagumpay siya, ibig sabihin ay matatanggal siya sa kanyang posisyon bilang tagamasid ni Akoto. Sa kabilang panig ng isla, muling nagkita si Hiroshi at ang kanyang kapatid na si Yukiko, ngunit habang nag-uusap sila, ilang bumibisitang taga-nayon ang nagsimulang mag-usap tungkol sa kanyang likuran, sinasabing siya at ang kanyang maliit at matipunong pangangatawan ay hindi kailanman magiging bayani. Nagtanong ang kapatid tungkol sa pag-aaral ng Demon King sa kanyang akademya, at sinubukan ni Hiroshi na sabihin sa kanya na si Akoto ay isang mabuting tao, ngunit narinig nila ang dalawang bisita na malakas na nagsasabing masyadong mahina si Hiroshi para protektahan ang kanilang nayon. Nasaktan si Hiroshi, bumalik siya sa dorm para maiyak siya hanggang sa makatulog, na nag-aalala sa kanyang kapatid. Kinabukasan, binisita ni Yukiko ang dorm at tinanong si Akoto kung siya ang Demon King, ngunit itinanggi niya ito, na sinasabing, tinatawag lang siya ng mga tao ng ganoon. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang kanyang kapatid ang bayani, ngunit walang kaalam-alam na sumagot si Akoto na hindi siya sigurado kung gusto ni Hiroshi na maging bayani. Nang marinig niya iyon, napagpasyahan ni Yukiko na hindi tunay na bayani si Hiroshi at tumakbo palayo habang umiiyak. Hinabol siya ni Hiroshi at Suga, habang tinawag ni Junko si Akoto na walang isip dahil sa sinabi niya, wala siyang pakialam sa mararamdaman ni Yukiko or Hiroshi. Samantala, ilang minuto ang lumipas, napadpad sina Hiroshi at Suga sa isang lawa, at inamin ni Suga na nabigla siya nang marinig na isa itong bayani.
Sa wakas ay ipinaliwanag ni Hiroshi ang alamat ng isla na sa ilalim ng lawa ay naroon ang marka ng bayani, na isang maliit na espada na nakasuksok sa loob ng isang malaking bato na tanging ang bayani lamang ang makakabunot. Inamin niya na ang kanyang lolo ang nagplano ng lahat, ibig sabihin ay peke ang alamat. Bigla silang nakarinig ng isa pang tunog, at nang matunta nila ito, nakakita sila ng isang nakakatakot na lalaki na mukhang nababaliw. Ngunit mula sa kanyang jacket, naglabas siya ng isang mapaminsalang ingay na nagpatawag ng isang halimaw na si Cucumber, na ikinagulat ni Suga at Hiroshi. Ngunit pagkatapos ay nakita nila na mapanganib na malapit si Yukiko sa kakatuwang tao. At nang lapitan siya ng lalaki, agad siyang nagsimulang gumawa ng mga kakatuwang bagay sa kanya. Sinubukan ni Hiroshi na iligtas siya sa pamamagitan ng pagcast ng mahika, ngunit nasisipsip ang spell. Ipinaliwanag ng kontrabida na ang si Cucumber ay isang halimaw na umuubos ng mana, kaya walang silbi ang mahika ni Hiroshi. Sinubukan ni Suga na palihim na sumulpat sa likuran niya habang hindi nakikita, ngunit nahuli, at sa kalagitnaan nito, binitawan si Yukiko. Habang tumatakbo si Yukiko, idineklara niya ang kanyang kapatid na bayani na siyang tatalo sa kanya. Nang marinig ito, natawa ang lalaki sa kanyang pahayag at sinimulang pahirapan si Hiroshi na parang basahan para ipakita kay Yukiko na ang kanyang kapatid ay isang talunan bago ito ihagis sa tubig. Nang gabing iyon, nakatagpo ni Akoto at Junko ang parehong kakatuwang nilalang, na buong pagmamalaking nagpakilala bilang si Mr. X, at agad na napagtanto ni Akoto na siya ang nag-eespiya sa kanya. Agad na naramdaman ni Mr. X ang mana ni Akoto at labis na natuwa kaya't iniwan niya ang dalawang babae para humingi ng tunay na laban. Nang makita ang kanilang takot na mga mukha, tumalon si Akoto at nagpalit anyo sa isang masigabong bersyon ng kanyang sarili. Dinurog niya si Mr. X gamit ang ilang mabangis na kombinasyon at halos tuluyan na siyang tinapos, ngunit nagmakaawa si Suga na huwag itong gawin. Tinanong ni Akoto ang lalaki na ito kung ano talaga ang gusto niya, at inamin ni Mr. X na ang plano niya ay hayaang lipulin ng halimaw ang isla. Pagkatapos ay pinasabog niya si Akoto ng masasakit na soundwave mula sa kanyang jacket, at nilabanan ito ni Akoto, ngunit patuloy na humihina ang kanyang mana, kaya ipinagmalaki ni Mr. X ang kanyang kakayahang anti-magic bago niya pahirapan si Akoto hanggang sa maging pulpol. Samantala, sa ilalim ng tubig, unti-unting nawawala ng malay si Hiroshi, unti-unting tinatanggap na hindi siya maaaring maging bayani. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang pag-asa ng kanyang kapatid at nagpa siya na tumigil sa pagiging walang silbi. Lumangoy siya sa lihim na kuweba sa ilalim ng lawa, at gamit ang bawat huling onsa ng kanyang enerhiya, hinugot niya ang espada ng bayani. Naging relo ito sa kanyang pulso, at ang sumunod na alam niya ay nakasuot siya ng kasuotan ng Kamen Rider. Napagtanto ni Hiroshi na sa pamamagitan nito, maaari na siyang maging bayani na inaasahan ng lahat at talunin si Mr. X. Pagbalik sa lupa, naisip ni Akoto kung paano kontrahin ang mga soundwave ni Mr. X at sinimulang ihatid ang nakakapinsalang whirlwind spin ng teknik at pinabagsak niya ito sa lupa. Nadaig niya ito, ngunit muling bumangon si Mr. X at sinubukang pasabugan ang mga babae. Gayunpaman, bumalik si Koroni, hinaranggan ng atake, at sinabi sa kanila na nakipagnegosasyon siya sa isang kasunduan upang bumalik. Kinilala niya si Mr. X bilang bahagi ng programa ng gobyerno at hindi karapat-dapat para sa serbisyo sa Ministry of Magical Intelligence, at agad siyang pinawalang bisa. Samantala, ang halimaw ay nagwawala na sa bayan ni Hiroshi. Ngunit pagkatapos, sa himpapawid, lumipad si Hiroshi dala ang kanyang bagong superhero suit at tinalo ang higanteng halimaw, na nagligtas sa lahat, at ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang ang superhero na tinatawag na Brave. Pagkatapos ay sinubukan niyang tapusin si Mr. X, ngunit pinigilan siya ni Akoto, sinabing hindi na kailangang lumala pa. Lumipad si Hiroshi palayo, pagkatapos ay bumalik sa kanila sa kanyang normal na mahinang anyo, na sinasabing ang bayaning si Brave ang nagligtas sa kanya. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Koroni kung paano siya nakipag-ayos para hindi siya matanggal, at tinanong ni Akoto kung aktibo pa rin ang misyong pang-aakit. Sumagot siya ng oo, at sinabi sa kanya ni Eiko na walang paraan para magtagumpay siya ngayon na alam na niya. Ngunit pagkatapos, ipinaliwanag ni Koroni na ginawa lamang niya ang lahat ng iyon para matiyak na hindi siya makikipag-usap sa mga babae, at ang tunay niyang plano ay hikayatin siyang pakasalan ang isang disenteng babae mula sa isang makapangyarihang pamilya.
Casual niyang iminungkahi si Junko, na ikinagulat ni Junko ng husto kaya agad siyang tumakas sa kahihiyan. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagkita si Eiko sa isang lalaking nagngangalang Yamato upang tanungin kung bakit nabigo ang plano para sa pagkasawi ni Akoto. Sinabi ni Yamato na ang insidente ng mga guho ay hindi sumunod sa eksaktong plano niya, pagkatapos ay sinabihan siya na ituon ang pansin kay Junko. Agad na tumakbo si Eiko upang gumawa ng isa pang masamang plano. Kinabukasan, napanaginipan ni Akoto ang araw na unang dumating si Suga sa kanyang ampunan. Matapos magastos ang lahat ng kanyang ipon sa hairpin na ibinigay niya sa kanya, sinabihan niya itong itago ito dahil maaaring ito lamang ang paraan upang magkakilala sila pagkalipas ng ilang taon. Bigla, sa kasalukuyan, natagpuan siya ni Suga na natutulog sa ilalim ng isang puno at nagpas siyang umupo sa tabi niya para mag-usap. Tinanong niya ang kanyang kaarawan, at sinabi niya na ika-25 ng Disyembre, ngunit ipinaliwanag na hindi talaga siya nagkaroon nito dahil walang madre ang nakakaalam kung sino ang nag-iwan sa kanya sa pintuan. Habang patuloy siyang nagsasalita, napansin niya ang kanyang hairpin at tinanong kung talagang hindi pa sila nagkita noon, ngunit sinabi niyang hindi niya maalala. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung dadalo ba siya sa kanyang kaarawan, at nangako siya na gagawin niya. Samantala, narating ni Fujiko ang pinakamalalim na bahagi ng mga guho upang maghanap ng mga mahiwagang halimaw para sa kanyang planong pahangin si Akoto at gawin itong kanya. Nagsimula siyang mag-isip ng mga senaryo kung saan tuluyan siyang makakasesyon nito, ngunit isang halimaw ang nagpabalik sa kanya sa realidad sa pamamagitan ng paghawak sa lahat ng kanyang mga plot armor gamit ang mga galamay nito. Pinipilit niyang huwag maramdaman ang maganda na sensasyon at pinasabog ang kakaibang halimaw. Doon, nakakita siya ng itlog sa labi ng halimaw, ngunit nang pulutin niya ito, nagpakita si Petirhasen at nagtanong kung bakit siya nasa mga guho. Mabilis na itinago ni Fujiko ang itlog at sinabing nangangaso siya ng mga halimaw para kay Akoto. Lubos na naunawaan ni Petirhasen, sinabing mas maraming halimaw ang nagpakita simula nang gisingin ni Akoto ang kanyang mga kapangyarihan. Samantala, nanunood sina Akoto at Hiroshi ng isang ulat ng balita tungkol sa bagong superhero, si Brave, na sumisira ng mga halimaw at naging bagong paborito ng lahat. Kinwestiyon ni Akoto ang mga aksyon ni Brave bilang isang mapagbantay, at agad na ipinagtanggol ni Hiroshi ang kanyang sariling lihim na pagkakakilanlan, iginiit na hanggat ligtas ang mga tao, wala nang iba pang mahalaga. Sa sandaling iyon, si Yoki, isang sikat na idolo, ay lumabas sa telebisyon, at natuwa si Hiroshi nang makita ang babae ng kanyang mga sesyon. Nagpo-promote si Yoki ng isang bagong pampalasa ng kanin, ngunit naniniwala si Suga na ang kanin ay pinakamasarap kapag kinakain ng walang pagbabago. Sa wakas ay tinanong ni Akoto kung bakit mas mahalaga sa kanya ang pagkain kaysa sa kanyang pag-aaral, at isinapuso niya ito, tumigil sa pagkain para sa araw na iyon, at umalis upang matulog. Nag-aalala pa rin si Akoto, iniisip kung paano siya makakabalik sa klase, at isiniwalat ni Hiroshi na magaling siya sa academics ngunit nahihirapan siyang makihalubilo dahil sa kanyang mababang antas ng mahika. Nalilito si Akoto dahil ang mga antas ng mahika ay karaniwang paunang natukoy, kaya ipinaliwanag ni Kuroni na ang mga taong may mataas na mana ay itinuturing na parang Diyos habang ang mga individual na may mababang mahika tulad ni Suga ay tinatrato na parang basura. Nadismaya si Akoto sa hindi patas na pagtrato na natatanggap ni Suga at ipinahayag na babaguhin niya ang mundo. Lumabas si Hiroshi ngunit huminto sa isang fountain, iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Kalaunan, nilapitan ni Akoto si Suga at inimbitahan siya sa klase. Agad niyang nag-alis ng suot at lumipad palayo dala ang kanyang hindi nakikitang mahika, naiwan siyang tulala at hinabol siya. Pagbalik niya, itinuro ni Kuroni na ang pagsama kay Suga ay sumire rin sa kanyang reputasyon dahil ang pakikipagkaibigan sa Demon King ay parang isang parusang kasawian sa lipunan. Kalaunan sa cafeteria, sinabi ni Akoto kay Suga na balak niyang itigil ang pakikipagkaibigan dito para protektahan siya. Pinahahalagahan ni Suga ang kanyang ginawa, niyakap siya ng mahigpit, at pagkatapos ay lumipad palayo. Nakita ito ni Junko, nagselos, at pagkatapos ay sinubukang magpakakol ng mahuli ni Akoto na tumitingin ito. Nag-usap sila ni Akoto ng privado tungkol sa kawalan ng pakialam ni Suga sa kanyang buhay sa akademya. Sinabi ni Junko na hindi niya ito matutulungan, humingi ng tawad, at lumayo. Ngunit pag-uwi,
Pinagsisihan ni Junko ang kanyang ginawa at nararamdaman pa rin ang pressure mula sa sinabi ni Kurooni tungkol sa pagpapakasal niya kay Akoto. Samantala, binabantayan ni Fujiko ang itlog, at sa kalagitnaan nito, umidlip siya, at sa sandaling iyon, kinuha ito ni Suga. Pagkatapos ay dumating si Suga sa kwarto ni Akoto dala ang itlog at iminungkahi na gumawa sila ng sinangag gamit ito. Samantala, nagising si Fujiko at napagtanto na wala na ang itlog. Ikinwento sa kanya ng kanyang kapatid kung paano lumulutang ang itlog, at alam na alam ni Fujiko kung sino ang kumuha nito. Sa kwarto ni Akoto, dumating si Hiroshi, at nang makita niya ang napakalaking itlog, mabilis niyang itinuro na ito ay itlog ng isang halimaw. Nang buhatin siya ni Akoto, nagsimulang umilo ang itlog, kaya itinapon niya ito sa bintana. Nang magmadali silang lumabas, natuklasan nilang lumaki na ito at kasinlaki na ng buong gusali ng kanilang dorm. Hinawakan ito ni Akoto, at ang kanyang mana ang naging dahilan ng pagkabasag ng itlog, na nagpakawala ng isang napakalaking halimaw na manok na may 2 ulo. Agad itong nagsimulang magwala sa akademya, at sinubukan itong pigilan ni Akoto ngunit halos walang iniwang gasgas. Nang makita niya si Suga na nasa panganib, napagtanto niya na ang kaguluhan ay nagsimula dahil sa kanyang magulo na plano. Sa sandaling iyon, dumating si Fujiko, na isiniwalat na siya ang nagpalaki sa nilalang at kaya niya itong kontrolin, ngunit nang subukan niya, sinunggaban siya ng manok at sinimulang sirain ang kanyang mga damit. Iniligtas siya ni Akoto bago pa ito maging masyadong nakakatakot, ngunit nakatakas ang manok at sumugod sa lungsod. Samantala, si Hiroshi ay nagbagong anyo bilang brave at hinabol ito dahil ang kanyang idolo, si Yori, ay nagkataong kumukuha ng isang patalastas doon. Sinubukan niyang tumakas at ang kanyang mga camera crew at muntik ng maduraj, ngunit dumating si Hiroshi sa tamang oras, hiniwa ang ulo ng manok upang iligtas ang kanyang paboritong girl idol. Nang makita kung gaano kalalaki at kabayanihan si Brave, kinas ni Yoki si Hiroshi bilang kanyang gantimpala. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Akoto ang lahat kay Reri, na tiniyak sa kanya na maayos naman ang lahat dahil hindi nagagalaw ang akademya. Paglabas niya, nakasalubong niya ulit si Suga, at idineklara nitong magsisimula na siyang pumasok ng mas madalas sa klase, na ikinatuwa niya. Samantala, tinanong ni Junko si Kurooni kung nagbibiro ba siya tungkol sa usapang kasal noong nakaraang araw. Sinabi ni Kurooni na hindi at binanggit na nagpadala na siya ng opisyal na kahilingan para sa kasal sa kanyang ama, na tinanggap naman nito, na ikinagulat ni Junko. Pagkalipas ng ilang araw, inaayos ni Junko kung paano niya sasabihin kay Akoto na gusto siyang makilala ng kanyang ama tungkol sa panukalang kasal. Pumasok si Kurooni, agad na nahuli ang pagkataranta, at sinabing alam niyang nahihirapan si Junko dahil naiisip na niya ang kanyang sarili at si Akoto na gumagawa ng mga yoga pose. Itinanggi ito ni Junko, iginiit na ang kasal ay puro politikal, at sinabihan siya ni Kurooni na tumigil sa pagsisinungaling, na sinasabing kung talagang politikal lang ito, hindi siya mag-aalangan. Sinabi ni Junko na hindi niya alam kung nasaan si Akoto, kaya ipinakita ni Kurooni ang kanyang Akoto locator, at sinundan nila ito hanggang sa cafeteria. Doon, sinubukan ni Junko na yayain si Akoto na bumisita sa bahay ng pamilya nito dahil bukas na ang bakasyon, ngunit hindi sinasadyang nasabi niya kay Hiroshi, na naguguluhan kung bakit niya ito iniimbitahan sa isang bakasyon. Nang lumingon si Akoto, agad siyang nataranta at ginawa itong isang pamamasyal ng grupo, sinabihan si Hiroshi na sumama para mabawasan ang sama ng loob. Ipinaalala sa kanila ni Kurooni na kailangan din niyang sumama bilang tagamasid ni Akoto, at sumang-ayon ang lahat. Kalaunan, habang naglalakad si Akoto sa buong campus, narinig niya ang lalaking blonde at ang prinsipal na nag-uusap tungkol sa mga nakaraang aktibidad ng halimaw. Binanggit ni Blondie kung paano tumaas ang aktibidad ng halimaw simula nang magising ang Demon King at pagkatapos ay tinitigan niya ng diretsyo si Akoto na parang sinisisi niya ito. Lumingon si Akoto sa likod at hinarap siya, ngunit tinanong lamang ng lalaki kung hindi pa ba talaga napapansin ni Akoto ang kanyang responsibilidad. Sa tren papunta sa bahay ng pamilya ni Junko, patuloy na iniisip ito ni Akoto hanggang sa makita niya si Suga na kamakaway ng palm mula sa labas. Binanggit ni Hiroshi na mag-iisa siya, ngunit sinabi ni Akoto na ayos lang dahil hindi sila magtatagal. Pagdating nila, inambush sila ng isang babae, ngunit agad na hinaranggan ni Junko ang atake. Lumabas na ang kanyang kapatid na si Yuko,
na sinusubukan lamang ang mga kakayahan ni Junko, tinitiyak na hindi ito kinakalawang, habang muntik nang mawalan ng malay si Hiroshi dahil agad niyang nakilala si Yuko bilang ang babaeng kumis sa kanya noong huli nilang pagkikita. Napansin ni Yuko ang pagiging mahiyain ni Junko sa harap ni Akoto at tinanong kung bakit gusto nitong magpakasal sa isang mapanganib na tao, na ikinabahala ni Junko. Kaya nagbanta siyang magiging nag-iisang anak kung hindi isasara ni Yuko ang kanyang bibig. Habang naglalakad sila, sinabi ni Yuko kay Hiroshi na amoy mahiwagang halimaw si Akoto dahil matapos siyang makaligtas sa pag-atake ng mahiwagang halimaw ilang taon na ang nakalilipas, nakakaramdam na siya ngayon ng mga nilalang na may matinding antas ng mana. Pagkatapos ay nakilala ni Akoto ang ama ni Junko, at tinanong ng lalaki si Akoto kung handa na ba siyang protektahan ang karangalan ni Junko sa kabila ng kaguluhan na nakapalibot sa kanya. Walang kaalam-alam si Akoto at binigyang kahulugan ito bilang isang normal na pag-uusap ng mag-ama, kaya nangako siyang paprotektahan si Junko gamit ang kanyang buhay. Nang marinig ito, nagliwanag ang ama at agad na umorder ng piging. Habang nagsasaya sila buong gabi, nakaupo si Akoto roon at nagtataka kung bakit nagdiriwang ang lahat na parang nanalo lang siya ng loto. Samantala, naliligo si Junko, at nagsimula ang kanyang pagkabalisa. Pinag-iisipan niya kung dapat ba siyang sumakay sa joystick ni Akoto ngayong gabi, at pagkatapos niyang ikalma ang sarili, nagpasya siyang gagawin ito. Nang gabing iyon, binisita ni Junko si Akoto sa kanyang silid na may pinakadesperado at determinadong ekspresyon na nakita niya. Huminga si Junko at inabot ang kanyang roba, malinaw na handa na para sa pagpapalawak ng domain, ngunit pinigilan siya ni Akoto, sinabing hindi niya kailangang pilitin ang sarili para lamang masiyahan ang kanyang pamilya. Doon napagtanto ni Junko na wala talaga siyang naiintindihan, kaya ipinaliwanag niya na inaasahan ng lahat na pakasalan siya nito. Nabigla si Akoto at humingi ng tawad dahil hindi niya ito napagtanto ng mas maaga. Alam niyang ayaw niya itong pakasalan, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, labis itong nasaktan sa kanya, umalis siyang lungkot na lungkot, sinabihan siyang kalimutan na ang lahat. Sinubukan ni Akoto na ay proseso ito, ngunit biglang lahat ng ninja sa kanyang angkan ay sumugod sa kanyang silid, gustong tadterin ang kanyang katawan dahil sa pagdurog sa puso ng kanilang prinsesa. Mabilis na tumakbo palayo si Akoto, ngunit habang hinahabol nila siya sa kakahuyan, na-activate ang trap at nahuli silang lahat. Bigla, nagpakita si Eiko at mayabang na inalok si Akoto ng lugar sa kanyang pamilya, inalok pa nga niya ito na tikman ang kanyang plot armor. Tumanggi siya at sinabing ayaw niya lang sa kanya. Dahil sa inis, nagbanta siyang tatapusin siya ngunit huminto sandali upang banggitin na hindi niya dapat iniwan si Shugo ng mag-isa. Samantala, pabalik sa akademya, tahimik na naghanda si Shugo para ipagdiwang ang kanyang sariling kaarawan, walang kamalay-malay na may isang asasin na ipinadala para tapusin siya. Pagbalik sa kakahuyan, isiniwalat ni Eiko na ang mga asasin ay ipinadala ng kanyang ama, ang arsobispo, at ang kanyang pamilya ang namamahala sa pagpuksa sa sinumang itinuturing na mapanganib, at sa ilang kadahilanan, ang kanilang target sa pagkakataong ito ay si Shugo. Nang idagdag niya na si Shugo ay minarkahan na ng kasawian, nawalan ng kontrol si Akoto sa kanyang mga kapangyarihan at muntik na siyang mawalan ng hangin. Ngunit dumating si Yuko upang pigilan siyang mabaliw, na nagbigay kay Eiko ng pagkakataong makatakas. Doon din, dumating si Kuroni, na nagsasabing wala siyang makuhang impormasyon. Hiniling ni Akoto na ay teleport niya siya sa akademya, ngunit tumanggi siya. Ipinaliwanag na nagtatrabaho siya para sa gobyerno at ang kanilang mga desisyon ay absolute. Nang igiit niya na pumunta, sinabi niya na kailangan niya siyang pigilan at binunot ang kanyang baril, ngunit binitawan niya lang ito at sinabihan siyang hilahin ang kanyang buntot para mag-deactivate siya. Hinayla niya ito, din-activate siya, at nagbukas ng portal at nagmadaling pumunta sa akademya. Nang mga sandaling iyon, sinimulan na ng asasin na sakalin si Shugo, ngunit bigla siyang pinaslang gamit ang isang talim ng samurai. Lumabas ang Blondie, pagkatapos ay tinapos ang iba pang mga asasin na parang wala lang sila at ipinakita ang kanyang sarili bilang si Yamato Kairo. Lumabas si Akoto sa portal ng oras upang masaksihan ang lahat ng ito, at muntik na niyang pasalamatan si Yamato, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na si Shugo ay isang pagkakakilanlan na plano niyang sumama upang makuha ang napakalaking katawan na kailangan upang hamanin ang mga Diyos.
Tinanong ni Akoto kung bakit iniutos ng gobyerno ang kanyang kasawian, at sumagot si Yamato na tinanggihan siya ng mga Diyos. Iniligtas lamang ni Yamato si Suga dahil gusto niya itong gamitin. Inilabas ni Akoto ang kanyang kapangyarihan at nangakong paprotektahan siya. Pinutol ni Yamato ang braso ni Akoto, ngunit agad itong nag-regenerate muli. Habang sinusubukan ni Yamato na atakihin siyang muli, nagpakita si Fujiko kasama ang isang pangkat ng mga mahiwagang halimaw. Ipinahayag niya na nakahanap siya ng paraan upang sundin sila sa kanya upang magamit sila ni Akoto, at agad na tinanggap ni Akoto. Tinanong ni Yamato kung balak ba talaga niyang gamitin ang ganitong kasumpaang kapangyarihan, at wala nang pakialam si Akoto, at ngumiti si Yamato, na sinasabing ito ang dahilan kung bakit siya ang Demon King na sisire sa mundo. Habang maglalaban ang dalawa, ang mga mahiwagang hayop ay nagwawala sa akademya, sinira ang lahat. Pagkatapos ay tinawag ni Yamato ang kanyang espada, at natigilan si Fujiko, dahil ang pagdadala ng mga armas gamit ang mana ay dapat imposible dahil sa napakaraming halimaw na tumatakbo. Ngunit sinabi sa kanya ni Akoto na hindi siya gumagamit ng regular na mana. Agad na sinubukan ito ng dalawa habang sinusubukan ni Hiroshi na ay proseso ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Samantala, sinusubukan ni Eiko na maunawaan kung ano ang nangyayari nang sumulpat ang kanyang amang si Kizo at binalaan siya na pinagtaksilan sila ni Yamato. Nakinig si Eiko na parang isang mabuting anak, ngunit bigla niyang tinusok ang matanda sa puso at hinintay na mawalan ito ng dugo bago inagaw ang kanyang badge, na siyang simbolo ng autoridad para sa kanilang angkan ng ninja. Ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang isang nanghihimasok, at ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Toby, na nasasakupan ni Yamato mula sa Ministry of Magical Intelligence. Doon sa bahay ni Junko, pinapanood ng kanyang pamilya ang kaguluhan ng live, at nagpa siya ang kanyang ama na oras na para makialam at tapusin si Akoto, sa paniniwalang napaslang niya si Kizo. Sinabi niya na kahit na may masamang dugo ang kanilang angkan sa pamilya ni Eiko, iginiit niya na kailangan nilang lahat magtulungan laban sa mas malaking banta. Binunot ng ama ni Junko ang sagradong espada ng kanilang pamilya na ipinamana sa maraming henerasyon at itinuro na walang sino man ang nakapagbunot nito, ngunit pumasok ang lola ni Junko at binigyan siya ng espada ng pamilya, sa paniniwalang ang maalamat na talim ay ituturing si Junko na karapat-dapat gamitin ito. Pagbalik sa larangan ng digmaan, tinipon ni Eiko ang kanyang angkan ng ninja upang labanan ang hukbo ng mahiwagang halimaw ni Akoto. Habang nagsusuot siya ng kanyang mainit na kasuotan ng ninja, sumulpat si Toby, tinakot ang kanyang sarili, at hiniling na makipag-usap ng pribado. Kalaunan, nagtipon ang mga ninja squad ni Eiko at Junko upang mag-isip ng estratehiya, at bilang kanilang bagong pinuno, na humaling si Eiko sa sagradong espada ni Junko at ipinadala ang magkapatid bilang unang grupo sa isang misyon na walang balikan para lang makuha niya ang espada ng angkan ni Junko. Naghiyawan si Yuko sa pagkakataong simulan ang pagpaslang ng mga halimaw habang napagtanto ni Junko na sinusubukan silang ilayo ni Eiko, ngunit pumayag pa rin siya dahil wala silang ibang pagpipilian. Sa kanilang pagpunta sa labanan, lumipad pababa si Brave at natagpuan si Yuko. Natuwa siyang makita siya, ngunit nakakita ito ng mga kakaibang marka sa paligid ng kanyang leeg, mga palatandaan ng mana ng mahiwagang halimaw, at nagalit si Hiroshi kay Akoto dahil hinayaan niyang mapunta sa ganito ang isang babae. Pagbalik sa larangan ng digmaan, sa wakas ay ibinagsak ni Yamato si Akoto, at ang espada ni Yamato ay sobra na para kay Akoto at sa kanyang muling pagpapanumbalik ng mana. Bago pa man maibigay ni Yamato ang huling hiwa, sumugod si Fujiko, hinawakan si Akoto, at nakatakas sa pamamagitan ng pagtakbo sa likod ng isang mahiwagang halimaw, sinasabing kakailanganin nila ang tulong ni Peterhasen. Nang makarating sila sa mga guho, pumasok ang headmaster, handang pigilan si Yamato mismo. Tinanong ni Fujiko kung kaya ba talaga niyang hawakan si Yamato, at kumpiyansa ang matandang lalaki na kaya niya. Pumasok sila sa mga guho ngunit pinigilan sila ni Reri, na sinisisi si Akoto sa lahat ng nangyayari. Tiniyak sa kanya ni Akoto na aalis sila pagkatapos niyang makatagpo si Peterhasen, ngunit sinabi ni Reri na walang saysay ito at ipinakita sa kanila ang kaguluhan sa labas. Naghanda sina Akoto at ang mga babae para sa isang laban, ngunit hindi inaasahang pinayagan sila ni Reri na makalusot. Doon, muling nakipagkita si Akoto sa Dragon, na nagsabi sa kanya na oras na para ilabas ang kanyang buong potensyal.
Ipinahayag ni Akoto na wawakasan niya ang Diyos, na nagpahumaling kay Fujiko. Pagkatapos, sakay sa likod ni Petirhasen, lumipad si Akoto sa himpapawid patungo kay Yamato. Habang naghahanda siyang umatake, hinarang siyang muli ng prinsipal. Sinubukan ni Junko ang isang palihim na pag-atake kay Akoto, ngunit ayaw pa ring matanggal ng espada nito, kaya ginamit niya ang kanyang kutsilyo, na natunaw sa mana ni Akoto. Nakaramdam ng conflict si Junko tungkol sa kanyang sariling nararamdaman, hindi alam ang gagawin, ngunit binuhat siya ni Akoto na parang isang prinsesa upang pakalmayan ito. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na magkakaroon ito ng ganoong damdamin para sa kanya at nangako na pagkatapos ng labanan, aalagaan niya ito. Pagkatapos ay pinabalik niya ito sa lupain, ngunit biglang dumating si Brave at sinaktan si Petirhasen. Hanga ngunit naiirita, nilabanan siya ni Akoto sa ere, at hiniling ni Brave na ipaliwanag ng Demon King kung bakit niya ginagawa ito. At sinabi ni Akoto kay Hiroshi na hahanapin niya mismo ang Diyos, na gustong kunin si Shugo mula sa kanya. Habang naghahanda sila para sa isang tunay na laban, sinabi ni Tubi kay Eiko na tumuon sa paghahanap ng aparato na ginagamit ni Fujiko upang kontrolin ang mga mahiwagang hayop. Pinapunta ni Eiko sina Junko at Yuko upang kunin ito, at tumakbo si Yuko habang hinahabol siya ni Junko. Bigla, nakita ni Junko ang isang misteryosong lalaki na malapit nang atakihin si Yuko. Naharang niya ang pag-atake, at sumugod ang mga ninja para suportahan sila. Pagbalik sa kalangitan, tinanong ni Hiroshi si Akoto kung bakit hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para baguhin ang isip ng mga tao kung determinado siyang baguhin ang mundo. Ipinaalala sa kanya ni Akoto na ang mga taong ito rin ang sumasamba sa isang huwad na Diyos at ginagamit ito para bigyang katwiran ang diskriminasyon. Ipinahayag niya na wala siyang gagawin para sirain ang sistemang iyon. Pag-charge up, pinasabog ni Akoto ang mana kay Petirhasen, na nagbigay sa kanya ng lakas para kagatin si Hiroshi. Pagkatapos ay sinimulan ni Akoto ang paghahanda ng isang nakakasawi na pagsabog ng mana, ngunit ginamit ni Hiroshi ang isang kasanayan na nagpapawalang bisa dito at nagpasabog kay Petirhasen. Bigla, isang napakalaking airship ng gobyerno ang biglang lumipad para sa isang misyon na sirain ang lahat. Sa halip na tumakas, sinabi ni Petirhasen kay Akoto na maaari silang mag-recharge sa pamamagitan ng paglipad malapit sa airship. Pagkatapos ay gumana ang teorya ni Petirhasen, at nakabawi sila ng sapat na enerhiya para gumanti. Gamit ang buong lakas, winasak ni Akoto ang battleship, ngunit bumagsak ito sa kanya, at hinayla siya pababa sa lupa kasama nito. Ilang taon na ang nakalilipas, nasaksihan ni Yamato ang pag-agaw ng mahal niyang si Shugo ng Demon King noong panahong iyon. Dahil sa trauma, inialay ni Yamato ang kanyang buhay sa pagmaster ng paglalakbay sa oras, ngunit sa kanyang pagkasindak, patuloy siyang lumalapag sa iba't ibang mga timeline kung saan nangyayari ang eksaktong parehong bagay, kung saan sa bawat universo, si Shugo ay nakakasesyon ng Demon King habang siya lamang ang nanunood. Ngayon, tumalon tayo sa kasalukuyang kaguluhan. Inisip ni Junko at ng iba pa na nalugmok si Akoto sa ilalim ng airship na pandigma, ngunit nang biglang nagsimulang magkulumpon ang lahat ng mga mahiwagang hayop patungo sa mga labi, sinabihan ni Shugo si Fujiko na huwag mawalan ng pag-asa dahil ang mga mahiwagang hayop ay tumutugon sa mana ni Akoto. Napansin din ni Junko na nanginginig si Yuko dahil sa parehong enerhiya, kaya't pinatibay niya ang kanyang sarili at patuloy na lumaban, nagdarasal na makagapang si Akoto palabas ng mga labi na iyon. Samantala, tumungo si Hiroshi patungo sa mga labi upang hanapin si Akoto, ngunit nakasalubong niya ang punong guro sa gitna ng isang labanan laban kay Yamato. Nang mapagtanto ng matanda na si Brave ay isa sa kanyang mga estudyante, sinabihan niya itong huwag makialam, iginiit na trabaho niyang protektahan ang mga estudyante mula sa digmaan. Nang itinaas ni Yamato ang kanyang espada, nilagpasan ni Hiroshi ang punong guro at humarap kay Yamato, ngunit biglang tumigil ang kanyang buong suit, na nagpabalik sa kanya sa isang mahinang talunang lalaki, at tumanggi si Brave na tumugon sa panawagan ni Hiroshi. Dito, isiniwalat ni Yamato na siya ang lumikha ng suit na iyon at iniwan ito sa isla ng pamilya ni Hiroshi. Pagkatapos ay itinaas ni Yamato ang kanyang kamay upang tapusin ang punong guro, at sinabihan siya ni Hiroshi na tumigil at nagbanta na tatalikuran siya, na sinisi siya dahil sa malinaw na pagdisenyo ng suit para lamang kontrahin si Akoto.
Pagkatapos ay nag-alok siyang makipagtulungan kay Yamato kapalit ng higit na kapangyarihan upang iligtas si Yuko. Natanggap ni Yamato ang kasunduang ito at hindi na niya inatake ang punong guro. Samantala, sinubukan ni Suga na ipaliwanag na nararamdaman pa rin niya ang aura ni Akuto, ibig sabihin ay buhay pa ito, ngunit biglang may nahadjap si Fujiko sa gilid ng kanyang mata. Walang babala, nagpagulong siya ng isang potion na tumambad kay La Paz, ang lalaking parang goma mula sa dati. Binunot ni Fujiko ang kanyang letigo para turuan ito ng leksyon, ngunit habang lalo niya itong hinahampas, lalo lang siyang nalalapit sa pagkatuwa, na ikinatakot ni Fujiko. Sa labas, naghanda ang hukbong ninja ni Eiko na salakayin ng mga guho at tapusin si Akuto, ngunit bago pa man sila makaatake, inatake silang lahat ni Reri, sinasabing wala silang pahintulot na lumampas sa konseho. Isiniwalat niya na si Eiko ang pumaslang sa sarili niyang ama, sa kanilang pinuno, si Kizo, at iyon ang ikinagalit ni Eiko, kaya mabilis niyang inutusan ang kanyang hukbo na tapusin siya. Ngunit pinasadahan ni Reri ng mga bulldozer ang hukbo, at nang marating niya si Eiko, sinubukan ng manipulator na gumawa ng bagong salaysay, na sinasabing nakikipagtulungan si Reri kay Akuto upang sirain ang mundo at nagsisinungaling tungkol sa pagpaslang ni Eiko sa sarili niyang ama. Inilabas ng hukbong ninja ang kanilang buong arsenal kay Reri, ngunit dumating ang kanyang konseho ng mga estudyante at sinuportahan siya habang nagtutulungan sila upang labanan ang hukbo. Abala ang kanilang vice-presidente sa pagtulong kina Fujiko at Suga laban kay La Paz, ngunit halos agad siyang umakma at pinalakas ang kanyang mga pag-atake. Bigla, dumating si Yamato upang agawin si Suga, at nakilala siya ni Fujiko bilang ang lalaking pumaslang sa kanyang kapatid. Biglang naging ibang tao si Suga, na parang sinapian, at sinabi kay Yamato na hindi ito ang babaeng hinahanap niya at ang puso niya ay nasa iba. Ngunit sinabi ni Yamato na ginagawa niya ito para sa ikabubuti ng lahat at pinabagsak ito. Sinubukan siyang pigilan ni Fujiko gamit ang kanyang letigo at inakusahan siya ng pag-aani ng mga inosenteng buhay, ngunit gumanti siya sa pagsasabing tinulungan niya si Akuto na hubugin ang halimaw na siya ngayon bago nag-teleport palayo kasama si Suga. Samantala, nilipol ni Reri at ng konseho ang buong hukbo. Tinawag ni Eiko si Junko at inutusan itong pigilan sila, ngunit nag-atubili si Junko, sinabing mabuting tao si Reri, kaya agad na pinagbantaan ni Eiko ang buhay ni Yuko. Ilang sandali pa, natagpuan ni Reri at ng konseho si Junko na naghihintay sa kanila, at nang makita si Eiko na may hawak na kutsilyo sa likod ni Yuko, agad nilang naintindihan. Iginiit ni Reri na kailangan niyang pigilan si Eiko kahit ano paman, kaya inutusan ni Junko ang kanyang mga ninja na simulan ang pag-atake. Agad silang nalipol, na pagkatapos ay kinumpirma na pinaslang ni Eiko ang kanyang sariling ama. Ngunit kahit na narinig iyon, si Junko ay patuloy pa ring nagpalakas at umatake, at tumugon si Reri sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya ng sapat na lakas upang mabitawan siya, pagkatapos ay sinabihan ang kanyang mga kasamahan sa koponan na iligtas si Yuko. Sa eksaktong sandaling iyon, sinubukan ni Eiko na hatiin si Yuko sa kalahati, ngunit sumugod si Hiroshi upang harangan ang atake. Pagkatapos ay hinawakan niya si Yuko at umalis upang hanapin si Yamato, na nag-teleport sa kanilang dalawa sa ligtas na lugar. Bigla, nagsimulang manginig ang airship na pandigma at nagkislap ng kidlat. Tumayo si Akuto mula sa mga guho, pinalakas ang buong airship gamit ang kanyang mana habang sa wakas ay nakakawala siya sa kanyang sarili. Ilang minuto ang lumipas, nagpasalamat siya sa punong guro para sa pagpapalakas ng mana at sinabihan ang mga babae na kailangan niyang hanapin si Suga. Habang naghahanda si Akuto para sa pag-alis, inutusan ni Eiko si Junko na pigilan siya. Nagmakaawa ang kanyang mga ninja na sumunod sa kanya dahil si Eiko ang namamahala sa kanilang buong angkan, ngunit naalala ang mga salita ng kanyang lola habang ipinapasa niya ang espada ng pamilya, sinunod ni Junko ang kanyang puso. Sa wakas ay binubuksan ng katotohanan ang kanyang mahika, hinayaan siyang mabunot ang talim ng ninuno. Agad niya itong sinubukan kay Eiko, ngunit hinaranggan ni Kuroni ang pag-atake, iginiit na kailangan ni Eiko na mabuhay upang harapin ang mga bunga ng kanyang mga krimen. Sinubukan ni Eiko na tumakas muli, ngunit lumabas ang kanyang nabuhay na muling ama at inanunsyo na siya mismo ang magtatama ng kanyang mga kasalanan. Tuluyan ang nagkamali si Eiko dahil sa psikolohikal na pinsala habang naghahanda sina Akuto at Hiroshi para sa kanilang paglalaban.
Nang tanungin ni Hiroshi kung bakit kailangan niyang hamanin ang Diyos at baguhin ang mundo ayon sa kanilang pagkakaalam, sumagot siya na ito lamang ang paraan para umunlad ang sangkatauhan. Ngunit tumanggi si Hiroshi na tanggapin ang kanyang mga plano dahil ang pagkakaroon ng mas maraming kapangyarihan ay maaaring magdulot ng kapahamakan para kay Yuko. Pagkatapos ay naghanda siya ng isang anti-magic na armas upang pigilan si Akuto, at binalaan ni Petirhasen si Akuto na ang kanyang mana ay magiging walang silbi laban sa armas. Ngunit isiniwalat ni Akuto na hindi niya kailanman binalak na gumamit ng mahika laban sa kanya. Bigla, sumugod si Akuto kay Hiroshi, na nagulat nang hawakan ni Akuto ang kanyang armas sa kabila ng malupit na epekto sa kanyang katawan. Nang magsimulang matono ang kanyang braso, sinabihan siya ni Hiroshi na tumigil, ngunit mas lalong idiniin ni Akuto. Kaya nagpa siya si Hiroshi na ilabas ang lahat ng kanyang mahika gamit ang isang malakas na pagsabog na Sum-Iris sa motherboard ng kanyang suit. Dahil dito, pareho silang natamba, ngunit matapos muling buuin ang kanyang braso, humingi ng tawad si Akuto sa pag-abot nito at tiniyak sa kanya na ang ipinaglalaban niya ay ang pagbabago upang magkaroon ng mas magandang mundo. Nang makabalik sila sa lupa, sumugod si Yuko kay Hiroshi at sa una ay nagulat nang makita niyang si Hiroshi ay ang brave, ngunit niyakap niya ito at sinabing wala siyang pakialam kung sino ang nasa likod ng maskara. Sa sumunod na sandali, tumugon ang kanyang katawan sa mana ni Akuto, kaya tumalikod siya para umalis. At nang tanungin ni Hiroshi kung bakit hindi niya basta-basta maalis ang mana na nakakaapekto sa kanya, ipinaliwanag ni Akuto na ang isang maling galaw ay maaaring mag-iwan sa kanya ng peklat habang buhay. Samantala, nakarating si Yamato sa loob ng pasilidad na kinaroroonan ng nilalang na nagngangalang Identity, ngunit habang papalapit siya habang walang malay pa rin si Suga, dalawang babae ang sumulpat para pigilan siya, ngunit madali niya silang napaslang gamit ang isang hiwa ng kanyang espada. Pagkatapos ay inactivate niya ang sistema at lumapit sa Identity, ngunit sinakop nito si Suga para ipaalala sa kanya na sinubukan niyang labanan ang tadhana sa napakaraming buhay. Nang tanungin ni Yamato kung bakit siya palaging nabibigo, ipinaliwanag ni Identity na hindi niya ito tungkulin sa simula pa lang, at ito ang naging dahilan para maging emosyonal siya nang maalala niya ang ginugol na mga siglo sa pagsisikap na manalo sa isang laban na nakatakdang matalo siya. Habang patuloy siyang umiiyak, sinubukan siyang aliwin ni Identity, ngunit pagkatapos ay hinawakan niya si Suga at sinabing wala na siyang ibang mawawala. Pagkatapos ay bumalik ang kamalayan niya at sinubukang labanan siya hanggang sa wakas ay sumulpat si Akuto para pigilan siya, ngunit pagkatapos ay hiniwa ni Yamato ang kanyang mga binti, napilitan siyang manatiling hindi gumagalaw. Nang makita ito, sinubukan ni Suga na tumulong, ngunit sinabihan siya ni Akuto na huminto bago siya hiniwa ni Yamato sa gitna, at hiniwa siya sa kalahati. Ngunit pagkatapos ay nagpakita si Akuto sa likuran niya at pinasabog siya, ipinaliwanag na si Yamato ay talagang nakikipaglaban sa isang clone. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang kasanayang nagpapalakas ng grabidad na nagpatamba kay Yamato, ngunit agad siyang sinabihan ng mga android girls na makipag-isa muli sa pagkakakilanlan at tuparin ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagsira sa sangkatauhan. Tumanggi si Akuto na gawin ang alinman sa mga iyon at sinabing gusto lamang niyang panatilihing ligtas si Suga. Sinimula ng dalawang android ang pagkakasunod-sunod ng pagsira sa sarili upang wakasan ang buong sangkatauhan sa pamamagitan ng paglabas ng mga kapangyarihan ng pagkakakilanlan, kaya tinawag ni Akuto ang kanyang pinagkakatiwalaang alaga, si Petirhasen, at lumipad upang sirain ang nilalang. Nang makita ito, nagbabala si Yamato na maaaring hindi na siya makabalik ng buhay, ngunit nagpatuloy siya sa pagtungo sa Identity. Kaya inalis din ni Suga ang kanyang damit upang paganahin ang kanyang mga kakayahan. Nang makarating sila sa tuktok, nagpakawala si Petirhasen ng butas sa Identity, pumasok sa isang pseudo-space, ngunit pagkatapos lumipad sa pinakamalalim na bahagi at kumonekta sa mainframe nito, humingi siya ng cover kay Akuto mula sa walang katapusang kayag ng mga android sa Murais dahil kailangan niyang alisan ng tubig ang lahat ng mga function ng Identity. Pagkatapos ay sabay-sabay na pinakawalan ni Akuto ang lahat ng kanyang mahika upang durugan silang lahat, ngunit ito ang naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol at lumikha ng isang black hole dahil hindi pa niya nagamit ang ganito karaming mahika noon. Napagtanto ni Akuto na sa pamamagitan ng paglabas ng lahat ng kanyang kapangyarihan, maaari niyang sirain ang buong Diyos at ang pseudo-realm, ngunit nag-atubili siya, at nagduda sa sarili. Bigla,
Sumulpat si Suga at Samabad, nagmakaawa kay Petirhasen na tiyakin ang kaligtasan ni Akuto. Nangako ang dragon na paprotektahan siya, kahit na mga hulugan ito ng kanyang sariling pagkasawi. Nag-iwan ang dragon ng ngipin bilang isang momento at pagkatapos ay isinakripisyo ang kanyang sarili para sa kanila, na humantong sa isang nakasisilaw na pagsabog na Samira sa pasilidad at sa Diyos mismo. Kasunod nito, pumasok si Suga sa isang mahiwagang espiritual na realm kung saan nakilala niya ang isang alternatibong bersyon ng kanyang sarili. Ipinahayag ng ibang sarili na ito na siya ang dahilan kung bakit si Suga ay tinarget noon. Napagtanto niya na mabibigyan nila si Akuto ng normal na buhay at pinagsama ng dalawa ang kanilang kalooban at kumilos. At habang humuhupa ang alikabok, nasaksihan ng mundo ang pagkawasak ng Diyos. Gayunpaman, nagpakita si Akuto na buhay at muling nakipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan. Kakatwa, ang mga alaala ng kanyang pagkakakilanlan bilang Demon King ay nabura na sa isipan ng lahat maliban sa kanyang mga pinakamalalapit na mahal sa buhay. Lumalabas na kagagawan pala ito ni Suga, na nagbigay kay Akuto ng pagkakataong mamuhay bilang isang ordinaryong estudyante, gaya ng makikita sa hindi alam ni Yuko na siya ang Demon King. Kinabukasan, bumalik na sa normal ang lahat, at si Kuroni ay nagsisilbi pa ring tagamasid niya kahit hindi na ito ang kanyang misyon, at gusto na lang niyang manatili, nakikita ang kapayapaan sa paligid niya. Tahimik na nagpasalamat si Akuto kay Petirhasen at nasiyahan sa kanyang bagong normal na buhay, simula sa pagsasanay kasama si Junko at pagkain kasama si Suga. Ngunit pagkatapos ay nagpa siya ang mga Diyos ng anime na muling lokohin siya. Tulad ng sa susunod na pagsusuri, muling tinawag siya ng ibong mambabasa sa hinaharap na Demon King, na nagsisimula ng isa pang kaguluhan.